Nagsimula ang lahat sa lungsod ng Urbanstein, kung saan may isang matandang lalaki na akala mo kung sino nang magaling. Kilala siya ng lahat doon bilang ang mayabang na matanda. Isa siyang tao na one-star magic lang ang alam, pero ipinagmamalaki niya sa lahat na siya raw ang Archmage. At kapag pinagdudahan mo siya, nananakit siya ng tao. Ang nagkukwento ng lahat ng ito ay ang bida natin. Puting buhok at napakapupulang mga mata. May porma ang bata, at sa matandang iyon siya natutong gumamit ng mahika. Pero wala namang malalim na dahilan. Masyadong bilib sa sarili ang matanda at gusto lang magpanggap na isang napakagaling na guro at gusto lang matutunan ng bata ang mga batayan ng mahika. Lumipas ang panahon, mga tagsibol at tag-araw, at nakaupo lang ang bata roon habang umiikot ang mana sa paligid niya. Napaisip ang matanda, sandali, naiintindihan na ba talaga ng batang ito ang daloy ng mana? Tapos iminulat ng bata ang mga mata niya, lumabas ang mahika mula sa kanyang kamay, at gumawa siya ng isang palaso na tumusok sa puno. Mula sa malayo, nakatayo lang ang matanda at pinagpapawisan ng malamig, sobrang gulat sa nangyari. At ganun na nga, isang taon matapos siyang matuto sa matanda, naging isa siyang one-star mage. Pumatak ang gabi at sinabi ng matanda, makinig ka, bata. Dapat mong malaman na sa kabisera, kumpara sa Urbanstein, maraming tao ang mas magaling kaysa sayo. May mga kasing edad mo na 3-star na. Ang sinasabi ko lang ay huwag lalaki ang ulo mo. Kahit sino pwedeng higitan ang ginagawa mo. Malamang hanggang 2-star ka na lang din. Laging bukang bibig ng matanda na ang pinakamahalaga ay ang angkan mo, ang dugo mo, mga ganong bagay. Gusto lang ng batang kumain ng tinapay at mabuhay, pero hindi niya maiwasang isipin kung gaano kadalas pag-usapan ng matanda ang pagkakaiba ng mga taong tulad nila at ng mga dugong bughaw. At naging kakaibang mahaba ang gabi nang maabot niya ang 1-star. Kinabukasan, umuulan, at nang bumalik siya, nakita niyang patay na ang matanda. Tadtad ng pasa ang katawan nito, at halatang may pumatay sa kanya. Nang makita ito ng bida, naisip niyang baka nakaaway ng matanda ang kung sino. Pero makalipas ang mahabang panahon, nalaman niya ang totoo. Binugbog hanggang mamatay ang matanda ng mga gwardiya dahil nahuli siyang nagnanakaw ng 2-star magic book mula sa isang bodega. Hindi maintindihan ng bida kung bakit gagawin ng isang matandang tulad niya, isang taong walang ambisyon, ang ganoong bagay. Pero, syempre, alam natin kung bakit. Gumuho ang mundo ng matanda nang makitang mas may potensyal pa sa kanya ang isang hamak na batang tulad niya. May lumitaw na system window para sa bida habang sinasabi niyang, sa kasamaang palad, laging pinag-uusapan ng matanda ang tungkol sa angkan, at kailanman ay wala siyang ganoon. Walang dugong bughaw na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pero natanggap niya ang system na nagsasabing nakuha niya ang paggising ng mga batayan ng mahika. Kailangan niyang pumili ng espesyalisasyon sa mahika at hindi na ito pwedeng palitan. At diyan ibinunyag ng bida na baka hindi niya kailangan ng dugong bughaw dahil hindi siya galing sa mundong ito. Pagkatapos niyan, lumipas ang 4 na taon at nakilala natin si Katya Flamheart. Yan ang gusto ko. Maglabas na kayo ng babae. Siya ang dating binibini ng isang sikat na pamilya pero ngayon, bagsak na ang mga Flamheart. Dahil isa siyang dugong bughaw, ipinanganak siyang isang 3-star mage at ngayon ay maraming mersenaryo ang naghahanap sa kanya. At dahil kailangan din niya ng pera, nagsimula na rin siyang magtrabaho bilang mersenaryo. At sa lungsod, nakilala niya ang bida natin at inupahan din niya ito. At ganoon siya maraming natutunan mula sa 3-star na gurong ito, na medyo mas matanda lang ng kaunti sa makulit na batang iyon. Sa isang bahay, sinasabihan niya ito, dahil ipinanganak kang may talento sa mahika, normal lang na mangarap ng mataas, pero sisirain lang ng labis na kasakiman ang mga layunin mo. Ang bida natin, na medyo naiilang, ay sumagot lang ng, sige. Naiintindihan ko. Pagkatapos ay sinabihan niya itong ipikit ang kanyang mga mata, at pakiramdaman ang mana para kalmadong mapansin kung paano ito nabubuo. Sa pagtingin pa lang kung paano niya ilabas ang munting asul na aura na yon, nasabi niyang mayroon nga talaga itong nakakabilib na potensyal. Nakakita siya ng magandang potensyal. Dahil hindi lang praktikal na karanasan ang meron siya, matatag din ang kontrol niya rito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at binigyan siya nito ng matalim na tingin at mukhang namangha siya at biglang sumigaw. Nagulat pa nga ang mga lalaki sa bar, pilit inaalam kung sino ang nagpapasigaw sa isang babae sa loob ng kwarto. Habang nalilitong nakatingin ang bida sa sarili niyang kamay, hinawakan ng guro ang kanyang pulso at hinila siya, sinasabihang sumunod na lang si Derek nang walang angal. Nagulat ang mga tao sa labas dahil sa sigawan habang nagdadaan sila. Dinala niya ang bata sa isang eskinita sa gabi, at pinagsabihan itong makinig ng mabuti, binalaan niya itong alam na nito kung gaano kayabang ang mga dugong bughaw at kung gaano karami ang mga pribilehiyo nila. Ang mahika para sa kanila ay ang pinakadakilang biyaya sa lahat, at dapat na siyang magsimulang mabahala roon. Sobrang bihira para sa isang taong hindi dugong bughaw na umabot sa 3-star, at kapag nangyari iyon, isa itong tao na inialay ang buong buhay niya para rito. Kaya ngayon naintindihan na niya. Ang mahikang ginamit niya na tumakot sa lahat ay tinatawag na auditory hallucination. Ginawa nitong makarinig ang lahat ng isang kakaibang nangyayari, at isa itong 2-star spell na imposibleng mangyari sa isang 14 na anyos na bata,
lalo na't isa siyang pangkaraniwang tao. Sinabi ng bida na kahit mapanganib, patuloy pa ring naglakbay si Katya kasama niya. At minsan nagkukwento siya kung ano ang buhay sa alta sosyedad noong namumuhay pa siya bilang isang dugong bughaw. Isang taon ang lumipas at iniwan ng nakatatandang babae ang bida. Inabandona niya ang bata. Mukhang inimbitahan siya ng isang Count Elvester para maging pribadong guro, isang makapangyarihang pamilya sa kabisera na hindi pwedeng baliwalain. Kahit si Katya, na mas gusto ang simpleng buhay dalaga kasama ang bata, ay hindi makatanggi dahil malaking oportunidad ang maging guro sa isang makapangyarihang pamilya. Bago siya umalis, binigyan niya ang bida natin ng isang 2-star magic book bilang regalo at lumipas pa ang isang taon at ngayon ay alis na siya. Siguradong natutunan na niya ang lahat. Na-master niya ito, ang mapanganib na bata. Sinabi niyang sa edad na 16 na, isa na siyang sikat na mage at wala siyang balak na huminto. Pero ngayon, nandito tayo sa Veldern's Tavern. Nasa isang tavern ang bata sa edad na 16 na, baka isipin ng iba na umorder ng malamig na serbesa, pero ang totoo'y nandun siya para kumuha ng trabaho. Sinabi sa kanya ng lalaki na galing sa duke ng Duplain ang kahilingan. Dapat alam na niya kung anong ibig sabihin noon. Gayunpaman, nagtataka si Derek kung bakit magkaka-interes ang ganoong klaseng tao sa mga tao sa lugar na ito. Pero sinabihan lang siya ng lalaki na huwag na itong isipin. Mga Duplain ang pinag-uusapan dito. Parang tubig lang kung gumastos ang mga yan. Dapat nga maging masaya siya. Sa kanya hinawakan ng bata at sinabing, tara na. Kunin mo na ang trabaho. Magbubukas ito ng mga oportunidad. Yayaman tayo niyan pag nagkataon. Sinabi sa kanya ni Derek na sabihin na lang ito agad. Ano bang kailangan nilang gawin? Pinaliwanag ng lalaki na hindi naman ito delikado. Papatay lang ng ilang maliliit na halimaw. Sisiw na trabaho. Nagtanong ang bida kung sigurado ba siya, at sumagot ang lalaki na hindi nagsisinungaling ang mga dugong bughaw. Bakit naman sila magbibigay ng isang walang kwentang misyon? Ramdam ng bida na may kakaiba. Bakit naman kukuha ng kung sino-sinong mersenaryo ang pamilyang tulad ng mga Duplain? Hindi siya tanga, kaya sinabi niyang hindi niya ito gagawin. Ibigay mo sa iba. Sinabihan siya ng lalaki na maghintay, pero sinabi ni Derek na tawagin niya kung sino ang gusto niya. Ayaw niya sa kakaibang trabahong iyon. Pinaliwanag ng boss na gusto niya sanang pumunta mismo, pero kailangan daw nila ng mage, at dapat alam niyang halos walang mage sa grupo ng mga mersenaryo. Tinawag niya ang bata dahil siya lang ang kaisa-isang maaasahan niya. Pero mas lalo lang inisip ni Derek na sobrang kakaiba nito. Bakit pa nila kailangan ng salamangkero para lang manghuli ng ilang halimaw? Kahit ano paman, mas gusto na lang niyang hindi makialam dito. Pagkatapos ay bigla siyang may nasalong kung anong inihagis sa hangin, at sinabi ng lalaki na nagpadala ang duke ng gintong barya bilang paunang bayad. Hindi pa ito ang buong pabuya. Tiningnan ito ng bida, at lumipat ang eksena sa isang mayordomo at isang batang babae sa likod niya na nakasuot ng kapa. Sila ang mga kliyente, at sinabihan siya ng boss na bumati. Gusto malaman ng mayordomo kung bakit isang bata ang ipinadala nila. Mataas ang inaasahan niya pero mukhang isang katangahan yon. Sabi ng boss, teka lang. Sandali. May potensyal ang batang ito. Siya ang pinakamatapang na kilala ko. Pero sinabi ng mayordomo, hindi maaari. Ipagkakatiwala ko ang misyon ko sa mga kamay ng isang bata. Saka lumapit ang babae at may ibinulong, tumingin sa batang babae sa tabi niya at nagtanong, Derek ang pangalan mo. Tama. Kung ganoon ay halika na. Mag-usap tayo. Ngayon ay paparating na tayo sa Duchy ng Duplain. Tamaan ng palaso sa dibdib ang goblito. Tuminala ang bida at pinugutan ang isa pa. May isa pang sumugod sa kanya mula sa likuran, pero sa isang hakbang patagilid at malamig na tingin, isa pang palaso sa batok ang tumama. Pagkatapos ay kinuryente niya ang isa para lang ihawin ito ng walang dahilan. Matapos iyon, humarap siya sa opisyal at sinabing tapos na siya. Nakatayo lang at nanonood ang mga taong kumuha sa kanila. Wala man lang kahina-hinala. Nakikita ko, bata. Nakakabilib kung paano ka nakahuli ng ganoon karami. At nakangiti lang ang batang babae. Heto na ang gulo sa buhay ng bida. Bumalik tayo sa taberna. Galit na galit ang isang babaeng blonde, inis na naging sunod-sunuran si Derek sa isang dugong bughaw. Sinabihan ng boss si Polinian na kumalma dahil marami silang customer, pero sinabi niyang isang katangahan para sa isang hamak na tao na makisangkot sa kahit na sinong maharlika. Sabi ng boss, kaya ka nagkakaganyan, siguro hindi mo alam kung magkano ang ibinayad sa kanya. Sabi niya ay ayaw na niyang malaman. Walang halaga ng pera ang katumbas ng pagpapahiya sa sarili. Tapos ibinuka niya ang kanyang kamay, at nagulat siya, ano? Nagbayad sila ng isang pilak. Sabi niya hindi. Natigilan siya, biglang na-excite, at nagtanong kung isa ba itong gintong barya. At agad-agad, nagmamakaawa na rin siyang payagang himurin ang paa ng maharlika. Gusto rin niyang maging isang masunuring aso. Lumipas ang oras. Nawalan siya ng malay, at nagtanong ang boss kung ano ang nangyari. Sabi ng bida, wala namang kakaiba. Pumatay lang ng ilang gablito. Nagtanong ang lalaki, nakakapagtaka lang. Bakit sila magbabayad ng ganoon kalaki para lang pumatay ng mga gablito? Sabi niya, walang paraan para malaman, pero baka nagsisinungaling sila. Nag-isip ang boss at sinabing posible nga.
Pero sabi ni Derek nakakasiguro siya. Sobrang kinis ng mga kamay ng babaeng nakadamit katulong, halatang hindi siya ang gumagawa ng ganoong klaseng trabaho. Sinubukan niyang unawain kung anong nangyayari, pero tinawag ng boss ang pangalan niya at sinabing, Derek, mga mersenaryo tayo. Tigilan mo na ang pangingialam sa negosyo ng mga maharlika. Hayaan mo silang mamuhay. Ginawa mo ang trabaho. Binayaran ka. Tapos na yon. Sabi ng bida, sige. Naisip niyang tama ang boss. Mas mabuting huwag nang masyadong magduda at huwag nang makialam sa kahit ano. Kung kumita na ng pera, wala nang ibang mahalaga. Sa susunod na eksena, nakabalik na tayo sa duplane at muling kinulayan ng bida ng pula ang damuhan. Sa pagkakataong ito, sumama ang boss at humihingi na agad ng bayad. 2 gintong barya sa kamay. Sabi niya na naging isang makina ang bata at nagpapasok ito ng pera para sa lahat. Saka sinabi ng mayordomo, bata, Derek, napakahusay mo. Paano kung sumubok ka ng bagong klaseng trabaho? Hindi masyadong naintindihan ng bida, at nagpatuloy ang matanda, pues, ang trabahong ito ay nagbabayad ng 15 gintong barya. Bago pa man malaman ni Derek kung ano yon, gusto na agad niyang alamin. O hindi, hindi man lang nag-atubili ang bida. Tayo na. Ngayon ay nasa loob na sila ng karwahe. Tingnan mo ang malaking kastilyong iyon. Nakarating sila sa mansyon ng duplane. Sumama ang boss at sinabing, ang lugar na ito ay para sa mga mayayaman. Nakakabaliw. Sabi ng mayordomo, bago tayo pumasok, hayaan mong magpakilala ako. Sabi ng boss, ayos lang. Bakit kailangan pa? Napakaraming beses na nilang nakita ang isa't isa. Pero hindi siya pinansin ng matanda at nagpakilala pa rin. Ang pangalan niya ay Delon at siya ang tagapangasiwa ng mansyon. Humingi siya ng tawad dahil itinago niya ang kanyang pagkatao hanggang ngayon, pero hinihingi kasi ito ng kanyang trabaho. Nailang ang boss nang mapagtantong mas mahalaga pala ang lalaki kaysa sa inakala niya. Saka nagpakilala ang babae sa likuran bilang si Katarina. Siya ang punong katulong, ang nangangasiwa sa lahat. Habang humihingi ng tawad ang boss na nahihiya, may napansin ang bida na talagang kahina-hinala. Hindi lang siya isang kung sinong tao. Hindi lang siya ang namamahala sa lugar. Ang babaeng ipinadala nila ay ang punong katulong. Inaasahan na niyang hindi sila ordinaryo pero sobra na ito. Tapos may isang taong nagsimulang bumaba ng karwahe. Nagtanong ang boss kung sino yon. Inalis niya ang kanyang kapa, humawi ang kanyang buhok, at gulat na gulat ang bida. Nagpakilala siya bilang Ecelyn Eleanor Duplain, at nais niyang imbitahan si Derek na maging guro para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at baka pwede rin nilang turuan ang nakatatandang kapatid. Naguluhan ang bida. Sandali, maging guro para sa mga maharlika. Bata lang ako, at sinasabi mo sa akin na isang chapter pa lang ang lahat ng nangyari. Pagbalik sa duplane sa susunod na chapter, bumukas ang pinto. May tumatawag sa tatay at sa kapatid nilang si Valerius, at pinapatingnan ang nangyari. Nagtanong ang tatay, hindi ba kayo marunong kumilos ng may dignidad? Pero sabi ng bata, ang walang dignidad ay si Diela, yung isinumpang katulong. Nagsimula nang manakit ang katulong sa mga tauhan niya. Sinabihan siya ni Valerius na hinaan ang boses dahil kinakausap niya ang tatay nila. Pero hindi siya nakinig at sinabi sa tatay na sinisira pa ng walang kwentang katulong na to ang mga gamit. Hanggang kailan daw niya palalampasin ang katangahan ng babaeng to. Biglang tumayo yung may blonde na buhok, isinigaw ang pangalan niya at sinabing, tama na. Lumabas kayong dalawa ng kwarto. Tapos may nagsabing kahit wala ng pag-asa si Diela, nandyan pa rin si Ecelyn, kaya mas mabuti pang mawala na lang si Diela. Sabi ng tatay hindi niya yung desisyon, habang pinipilit na intindihin ang sitwasyon. Mukhang kay Diela ang katulong na to, at gumagawa ng gulo si Reg, sinasabing magdadala lang daw ito ng kamalasan sa pamilya hanggang sa biglang hinawakan ng tatay ang ulo niya at inihampas ang mukha niya sa mesa. Grabe, pinapaalam lang niya na ipinaintindi na niya sa bata na hindi siya ang nasusunod sa anumang desisyon. Buisit, ayaw talagang tumigil ni Reg. Sabi niya wala siyang pakialam. Maaga man o huli, kailangang pumili ng tatay nila. Maya-maya, dumating ang bida natin at hindi siya nag-iisa. Tinanong ng babaeng si Ecelyn kung narinig na ba niya ang pangalan ng kapatid nitong si Diela. Sabi niya ang alam lang niya ay bahagi ito ng pamilya Duplain. Hanggang doon lang. At sumagot siya na, siya ang babaeng matagal na nilang itinatago sa mundo. Bumukas ang pinto at pumasok si Reg kasama si Valerius. Binati niya si Ecelyn at tinanong kung kumusta na ang buhay sa Alvestein. Sabi niya ayos lang ang lahat at nagpasalamat sa pag-aalala ng kuya niya. Tapos sabi ng kuya, mag-usap na lang sila mamaya dahil nasugatan si Reg. Si Derek naman, pinagmasdan niyang mabuti yung blonde na dumaan. Napatingin din siya sa gilid at nakita ang isang katulong na umiiyak. Ngayon, nasa sala na ang eksena at sinasabi ng tatay na nakakatuwang makitang maayos si Ecelyn. Nagpasalamat siya sa lahat ng suporta at sinabing ang lalaking katabi niya ang mag-aalaga kay Diela. Tiningnan siya ng tatay mula ulo hanggang paa at mukhang hindi masyadong masaya. Parang, sige, ipapaubaya na lang niya ang problema dito. Sabi ni Ecelyn, sige, masyado silang abala, kaya alis na sila. Pero biglang sabi ng tatay, diyan ka lang. Napalingon ang bida natin, tapos nagsimulang magsulat ang tatay at sinabing, bata, masyado ka pang bata, 16 na. Tama? Sumagot siya, opo, kamahalan.
Tinanong ng lalaki kung hanggang saan ang alam niya sa mahika. Sumagot siya na hanggang sa simula lang ng mga basics ng first circle ang alam niya. CJ, sinungaling. Napansin agad ng hari at sinabing, huwag ka magsinungaling sa akin. Hindi kabutihan ang pagpapakumbaba rito. Naging asiwa ang bida nang makita ang aurang lumalabas sa lalaki. Ang lalaking yon, sa pinakamababa, ay isang fifth circle mage. Humingi ng tawad si Derek sa paglabag at sabi ng hari ay ayos lang. Naiintindihan niya kung bakit ginawa ng bata yon. Maaaring lamunin ng labis na talento ang sarili nitong may-ari. Pero, base sa edad at suot ng bata, hindi siya mukhang tutor na inaasahan niya. Inamin ng bida na isa lang siyang mersenaryo. Sabi ng hari, ayos lang. Kung si Eselin ang pumili sa kanya, wala na siyang masasabi pa. Mula ngayon, bibigyan niya siya ng pahintulot na makapunta kung saan man nakakulong si Diela. Dadalhin siya ng maliit na katulong doon, kaya umalis na kayo rito. Pero sinabi ni Derek na may gusto siyang itanong. Inutusan siya ng hari na magsalita. Kaya sinabi ng bida na isa siyang mersenaryo, at lagi niyang tinatapos ang mga trabahong binabayaran sa kanya. Pero may napaka-espesipikong hiling si Lady Eselin, turuan si Diela ng mahika para maging miyembro siya ng mataas na lipunan. Tinanong ng tatay kung bakit sinasabi pa niya ang mga halata na. Sabi ng bida, pues, dahil sa hiling na yon, kailangan din niya ng pabor. Hindi ito maintindihan ng hari, pero napunta ang eksena sa isang umiikot na liye at muntik nang tumama sa ulo ng katulong. Humihingi ng tawad ang katulong kay Miss Diela, pero sinabi ng babae na walang magagawa ang paghingi niya ng tawad. Dapat daw ay mawala na siya sa paningin niya ngayon din, kundi ay may iba pa siyang ibabato sa nakakaawang mukha nito. Kaya ayun, halatang pasaway na bata. Habang nagsatsa, nagtanong ang tatay kung bakit niya pinili ang batang si Derek. Bukod sa pwede sana silang pumili ng dugong bughaw sa ibang pamilya, kakaiba at bihira din para sa isang karaniwang tao na makapagturo sa isang noble. Sinabi ni Eselin na nasubukan na nila ang halos lahat ng magagaling na guro sa kontinente, at lahat sila'y sumuko. Desperada na siyang makahanap ng taong marunong gumamit ng mahika. At dahil isa siyang mersenaryo, baka may alam siyang hindi alam ng mga noble. Sino ang makakaalam? Ngayon nare-realize ko na si Jaden pala. Napagkamalan ko siyang tatay ng pamilya sandali, at sinasabi niya, well, ilan lang ang alam ni Derek, dahil ang dati niyang master ay babae mula sa isang noble house, kaya baka may potential siya. Sinabi ni Eselin na mukha naman siyang kagalang-galang at magalang para sa isang mersenaryo. Sinabi ni Jaden na marami pa siyang dapat matutunan pagdating sa pagbabasa ng ugali ng tao. Hindi talaga niya alam na si Derek ay isang mage na lumaki sa kalsada. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang isang mersenaryo. Iniisip ba niya na buhay pa siya at nakakakuha ng mga misyon dahil mabait siya? Kaya nakarating siya sa pinto at kumatok. Walang sumagot. Hindi niya gusto yon kaya hinawakan niya ang pinto. Binuksan niya ito at nag-hi. Uy, ang pangalan ko ay Eric. Makikiraan. Papasok na ako. Nakatalikod pa rin siya at sinabihan siyang lumapit. Lumapit siya at biglang tumawa ang babae at abagago may ibinato sa mukha niya. Hindi man lang siya nagulat, walang kaemo-emosyon. Nagtanong ang batang babae kung anong ginagawa niya roon. Bakit nila pinapasok ang isang daga ng imbornal sa kwarto niya? Tapos lumapit siya at sinabing narinig niyang basura lang siya sa kalsada. Kumuha siya ng upuan, umakyat na parang tanga, at ibinuhos ang buong timba sa kanya, literal na tubig sa kanal para maalala niya ang lungsod niya, at wala pa rin siyang imik. Nakatayo lang siya roon ng tahimik at basang-basa, parang piping lumalangoy. Tinitigan niya ang babae. Hindi niya nagustuhan ang reaksyon nito, kaya sinipan niya ito sa dibdib, at bumagsak siya na parang basura. Nakakrus ang braso, hinubad niya ang sapatos niya, sinabing mabaho siya, at inihagis ito sa kanya. Teka, ano? Hindi. Ano bang ginagawa ng artist na to at nagpapakita ng paa ng ganyan? Gusto mo bang makulong? May tumawag sa iye at papuntahin sila sa bahay ng lalaking to ngayon din. At hindi man lang alam ng ama niya na naglagay siya ng isang mersenaryo sa kalye para magbantay sa anak niyang nagpapakita ng paa rito. Ipinanganak ang babaeng to sa maling panahon. Sa panahon ngayon, bilyon-bilyon sana ang kikitahin niya sa pagpapakita ng paa sa OnlyFans. Seryoso siyang nag-iisip, nakatingin sa bintana, habang inaalala ang sinabi sa kanya ng bida. Nabalitaan kong mahirap baguhin si Diela, kaya gaano kalaki ang otoridad na meron ako. Ano ang mga pwede at hindi ko pwedeng gawin? Tapos isang malakas na sampal sa mukha. Grabe, kinalagkad niya ito na parang basura. Lumapit ang bida habang nakaupo ito sa sahig dahil sa gulat. Sinabihan niya ito, bumangon ka, walang hiya. Kaya dahil gusto nating makita ang mangyayari, kailangan nating bumalik 3 taon ang nakalipas noong kasama niya ang guro niya. Nagkataon naman na tinanong niya ito, Master, anong gagawin mo kung kailangan mong magturo sa isang taong walang utang na loob at matigas ang ulo? Sabi nito susubukan daw niyang intindihin ang tao, ang mga pinagdadaanan niya, at tatanggapin siya. Sabi niya masyado namang idealistiko yon. Paano kung mas malala pa roon ang estudyante? Sabi nito ang pinakadiwa ng pagtuturo ay ang paggabay sa mga tao patungo sa mas mabuting landas. Kung hindi mo kayang gawin yon, may isa na lang na pagpipilian. Tinanong niya kung ano at sagot nito, takot. Balik sa namumulang pisngi.
Sabi ng bida, mula ngayon, pakikitunguhan na niya ang lahat ng may konsiderasyon at paggalang, at dapat alam nitong hindi na siya ulit pa. Tumayo siya at sinampal din siya pabalik. Ngayon nagiging tila labanan na ng sampalan. Tinanong niya kung sino ba sa akala nito siya, at sinampal ulit siya nito. Binalaan niya ulit itong hindi na siya ulit pa. Nagsimula na ang laban, pero sa itsura ng mukha niya, mukhang nag-enjoy pa siya. Tapos sumigaw siya at tinawag ang mayordomo, sinasabing may isang maruming lalaki rito na nananakit ng dalaga. Nagmamadaling pumasok ang mayordomo. Binibini ko, ayos lang po ba kayo? Tapos humarap ito kay Derek at tinanong kung anong akala nito na ginagawa nito sa pananakit sa kanya, at kung anong mangyayari kapag nalaman ito ng duke. Dito na sinabi ng diretsyo ng bida sa mukha niya, binigyan ako ng kamahalan, ang Grand Duke ng Duplain, ng buong otoridad para turuan siya sa paraang gusto ko. Kahit anong paraan ay pwede kong gamitin. Napatingin lang ang serbante, at naisip ng babaeng may blonde na buhok na, patay, lagot na ako. Makalipas ang ilang sandali, galit na naglalakad sa pasilyo si Valerius habang pinipigilan siya ni Reg. Pero padabog na binuksan ni Valerius ang pinto, at nagtatanong kung nasaan ang maruming mersenaryo. Nandoon ang bida at kalmado lang na nagsabing, "Uy, anong meron?" Akmang sasampalin sana siya ni Valerius. "Sinaktan mo ang kapatid ko." Sabi ng bida, "Kumalma ka. Ang mga ginawa ko ay may basbas mula sa Grand Duke." Sinabi ni Reg na hindi na dapat makialam si Valerius. Si Eselin ang nagdala sa kanya, kaya wala sa posisyon si Valerius na husgahan ang bata. Kung nagbigay ng pahintulot ang ama nila, ano ba ang dapat nilang gawin? Pero sinabi lang ni Valerius, "Reg, matutulog ka na. Bata, sumama ka sa akin. Aayusin natin to ngayon din." Lumapit si Reg sa bida at sinabing, "Salamat. Kailangan talaga ng pambubugbog ng maliit na demonyong yon." Nasira na ang isip niya. Ngayon malamang nasasaktan ka ng kaunti ng kapatid ko, pero hindi naman gaano masakit. Huwag kang mag-alala. Tumango ang bida at naglakad paalis. Naiwan si Reg na nagtataka kung bakit nakikialam ang batang ito sa isang taong wala ng pag-asa, o wala na nga ba. Paglipat ng eksena sa isang malaking manika, at kay Valerius na nagbubukas ng isang kwarto. Ipinaliwanag niyang dati itong kwarto ni Diela sa pangunahing mansyon, bago siya inilipat sa kabilang lugar. Nakakita ang bida ng isang painting. Sabi ni Valerius na yon daw ang hilig nitong gawin. Inisip niya na mas nakakatuwa ito kapag gumagawa ng mga painting nito, pero hindi man lang nito tinatapos ang mga yon. Palagi itong nag-iwan ng mga blankong espasyo. Tapos bigla na lang siyang nagsabi, "Pasensya na kung naging emosyonal ako kanina." Kaya dinala niya ito sa isang madilim na kwarto para lang humingi ng tawad. "Nga, Blondie, lumayo ka." Sabi ng bida na wala siyang pakialam, pero bakit ba dinala siya rito? Paliwanag ni Valerius na hindi naman laging karapat-dapat saktan si Diela. Pero may panahong naging obsesyon na niya ang pagkakaroon ng dugong maharlika. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinalayas at ikinulong sa nayong yon. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang nagtulak sa kanya para magkaganoon. Habang nagkukwento si Valerius kung paanong ni hindi man lang mamaster ni Diela ang isang one-star na mahika, nagsimulang pulutin ng bida ang mga libro. Tapos ay inilagay ni Valerius ang kamay niya sa balikat nito, nagmamakaawang iligtas siya. Sabi ng bida, "Sandali lang. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko sa mahika, base sa mga tala na iniwan niya sa mga librong to. Hinuha niyang mga gamit ito mula sa paaralan." Sabi ni Valerius na yon ang asahan mo mula sa isang maharlika. Tumingin sa gilid ang bida, may nakitang isa pang hindi tapos na painting, isinara ang libro, at sinabing, "Sige, susubukan niya." Kalaunan ng gabing iyon, mahimbing na natutulog ang babae nang biglang bumuhos sa kanya ang isang balde ng tubig kaya napabalikwas siya. Tinanong siya ng bida kung paano pa siya nakakatulog sa mga ganitong oras. Galit na galit siyang nagising, at tinanong kung nababaliw na ba siya. Sinabihan lang siya nitong sumunod, may pupuntahan sila. Kinalagkad niya ang babae, at tinanong siya nito kung nasisiraan na ba siya ng bait, at hinahawakan siya ng ganoon. Kinalagkad niya ito lampas sa mga katulong na wala namang magawa ngayon. Dinala niya ito sa bukid patungo sa mga halamanan at walang awang inihagis sa lupa. Sabi nito na hindi na mahalaga kung anuman ang inaakala niyang gagawin. Walang epekto. Sabi ng bida na dahil ayaw din naman itong makinig, sasabihan niya na lang ito ng isang nakakatuwang katotohanan. Wala siyang balak na turuan itong gumamit ng mahika. Gusto lang talaga niyang manakit ng mga maharlika. Sabi ng babae, "Ano? Seryoso? Walang nagsabi sa akin nun." Sabi ng bida, halata naman. Nagdusa siya buong buhay niya sa kamay ng mga maharlika. Kaya naman nagdesisyon siyang maging isang tutor, para magamit niya itong dahilan para bugbugin ang mga anak na babae ng mga maharlika. Wala nang masasaya pa roon. At bubunutin na sana niya ang kanyang espada, sinasabing hindi na siya makapaghintay na marinig ang mga tili nito. Sinabi naman ng babae na baliw siya kung akala niya ay makakalusot siya rito. Sabi niya sigurado siyang makakalusot siya, dahil itatapon na rin naman talaga siya ng pamilya niya. At sa pinakamasamang sitwasyon, buhay niya ang magiging kapalit. Pero bago pa mangyari yon, patay na siya, kaya hindi na niya malalaman. Diba? Kahit ano paman, sa totoo lang, hindi hamak na mas mababa ang halaga ng buhay niya, kaysa sa isang maharlika, kaya panalo pa rin siya.
Para siyang naglalaro ng fifth-dimensional chess dahil alam niyang naniniwala talaga ang babae na mas nakatataas ang mga maharlika at tumayo ito na iniisip sa sarili na mamamatay na siya. Kapag nahuli siya ng tarantado na yon, patay siya. Kaya tumakbo siya. Puro galos na siya, sinasabing kailangan niyang makahanap ng mapagtataguan sa gubat. Saka siya tatakbo pabalik sa mansyon, hihingi ng tulong, at sa huli ay ang lalaking yon ang mamamatay. Pero biglang may lumitaw na bolang apoy. Gumagamit ng mahika ang bida. Naguguluhan siyang lumingon. Isa yung 2-star na spell. Paanong nagagawa yon ng isang basurang tulad niya? Ngumiti siya at walang pag-aalinlangang itinira ito sa kanya. Muntik nang tumama ang bolang apoy at sumabog sa tabi niya. Natigilan siya sa gulat. Sabi niya sayang daw at sumablay siya sa una. Sa susunod na kabanata, tumatakbo pa rin siya. Natisod siya na parang tanga at bumagsak na parang baliw. May asul na palaso na bumaril sa kanya at nakailag siya sa huling sandali. Napagtanto niyang muli na nakaligtas na naman siya sa bingit ng kamatayan. Samantala, sinabi ng bida na magaling pala siyang kumilos. Mahirap paniwala ang hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto. Patuloy lang siya sa mabilisang pagtakbo habang pinapanood lang siya nito. Desperada na siya, iniisip kung hanggang kailan siya kailangang patuloy na umilad. Sa bilis na ito, maubusan siya ng lakas at mahuhuli. Pagkatapos ay lumingon siya at nakitang nakapatong ang kamay nito sa lupa, gumagawa ng isang asul na bagay. Sa totoo lang, sinusubukan nitong hanapin ang isang bagay. Pero mahirap dahil lumaki ang babae sa kakahuyang ito, at ito rin yung gubat na nasa guhit niya. Sabi niya napansin niya mula sa guhit na naramdaman nito ang mana ng gubat. Para sa kanya, isa yung patunay ng po. Bago pa siya makatapos, sinugod siya nito dala ang isang bato. Hinugot niya ang kanyang espada at hiniwa ito sa gitna. Tinitigan niya ito at sinabing bumilib siya. Nang mapagtantong hindi siya makakatakas, nagpa siya siyang lumaban pabalik. Yon na ang pinakamagandang desisyong nagawa niya. Sayang nga lang at wala na siyang lakas na natitira para gumawa pa ng iba ngayon. Kaya ano ang kanyang mga huling salita? Tumawa siya ng mahina at nagtanong kung bakit akala nito ay may sasabihin siya. Kung gusto siyang patayin ng maduming lalaking yan, sige patayin na siya. Hindi siya susuko sa huling sandali. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit masyado siyang nahuhumaling sa pagiging maharlika, at isinumbat nito na kung wala ang dugong yon ay ano pa ang matitira sa kanya. Dati ay napakatapang niya, tapos ngayon mag-inarte siya, iyak-iyak, na parang wala naman akong mahika. Dapat ay hinugot na ng bida ang espadang yon at pinugutan siya ng ulo para lang maiba ang takbo ng kwento. Pero, hindi, nandun siya, nakasubsob sa lupa, gustong malaman kung ano ang matitira sa kanya kung wala ang dugo ng pamilya niya. Nawawala na siya sa sarili. Pinapanood lang siya nito at lumabas ang kanyang aura. Ito na ba ang araw? Tinaas niya ang espada at sinabing hanggang dito na lang. Narinig na niya ang mga huling salita nito. Paalam. Dumating na ang taga. Natigilan siya sa gulat pero may pumigil sa mahika nito. Teka, hindi. Gumamit ba siya ng mahikang yelo sa ilalim niya? Sandali. Naguguluhan ako. Gumawa siya ng harang na yelo at binabati siya nito. At ngayon magkukunwari siyang magalang. Oh, binabati kita, binibini. Patawad sa aking kamangmangan, pero sabihin na nating ito ang paraang nahanap ko para gisingin ang mahika mo. Halatang galit na galit siya, at bigla siyang naiyak doon sa gitna ng mga kristal, habang nasa kalangitan ang buwan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niyang kumpirmado na. Nabibilang siya sa wild style. Hindi niya talaga maintindihan, kaya ipinaliwanag nito na karamihan sa mga maharlika ay natututo sa pamamagitan ng School of Discipline. At kahit parehong mahika ang dalawang istilong ito, magkaiba ang landas para matutunan ang bawat isa. Dahil siya ay nasa wild style, masyado niyang pinilit ang sarili niya sa teorya, kaya siya nabigo. Hindi lang ito sa paggamit ng maling pananamit kung tutuusin. Para itong pagpilit na isuot ang isang singsing na kailanman ay hindi magkakasya sa daliri mo. Tinanong niya kung paano nito nalaman na kabilang siya sa wild school na yon. Sabi niya nakita niya ang guhit na ginawa nito na nagpalinaw sa kanya na naiintindihan nito ang daloy ng mana sa kalikasan, at kadalasan ay ganoon ang talento ng mga wild mages. Sige na. Sige pa. Tumayo ka. Nakakalakad ka pa. Gawan mo ng paraan. Bueno, nagawa mong gisingin ang mana mo. Tama. Pero malayo pa ang tatahakin mong landas mula rito. Simula bukas, tuturuan kitang palabasin ang nature mana mo. Tinawag niya ito at nagbigay ng mabilis at simpleng pasasalamat na parang wala lang. Walang ngiti, sadyang tara na umalis na tayo. Kinaumagahan, tirik ang araw sa langit, gumising siyang gusto ng palabasin ang kanyang enerhiya. Saglit lang ay may lumabas na mana, at sa sumunod, naging usok ito. Agad niyang hinablot ang pinto ng kwarto niya at ginulat ang kasambahay, Sinta, na natapon ang tubig sa lahat ng mga damit niya. Nataranta ang kasambahay dahil alam niyang papalinisin sa kanya ang inidoro gamit ang sariling dila. Humihingi siya ng tawad, hinahalikan ang sahig, pero nagbago na ang dalaga. Nilampasan lang siya nito, humingi rin ng tawad, at sinabihang mag-ingat ng kaunti sa susunod. Hindi maintindihan ng kawawang kasambahay ang nangyayari. Mukhang walang gagamit sa ulo niya bilang pangbomba ng inidoro ngayong araw. Patuloy lang siyang naglakad habang napawaw naman ang ibang kasambahay. Hindi ka sinaktan?
Isang himala. Samantala, tulog pa ang lokal na Harry Potter. Pagkatapos ay may sunod-sunod na kalabog sa pinto. Ang naging reaksyon niya, ano na naman to? Humingi ng tawad ang mayordomo. Gusto kang makausap ng binibini. Nandoon siya, nakapamaywang, at inuutusan siyang ipaliwanag kung paano kontrolin ang lumabas niyang mana. At nang marinig iyon ni Dylan, natulala siya. Teka lang, nakapaglabas siya ng mana. Ano? Tiningnan niya ang bida at sabi niya tuturuan niya siya ngayon, kaya dumating na ang oras. Padabog niyang isinara ang pinto at sinabing bumalik na lang siya mamaya. Sobrang emosyonal ni Dylan dito, habang siya naman ay nagpupuyos sa galit. Sipa siya ng sipa sa mga gamit, sigaw ng sigaw, tapos bumalik lang ito sa pagtulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, sumikat na naman ang araw, at naglalakad ang mga katulong na nagugulat, narinig niyo ba? Hindi na nagbabasag ng mga plato si Diala kada 5 minuto. May bali-balita na napalabas daw niya ang mahika niya. Totoo ba yon? Narinig iyon ni Rag, ang taong tsismoso, at gusto agad malaman ang buong detalye. Teka, anong sinabi mo? Balik tayo sa baron. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Nagising ang mahika ng anak ko. Ang sagot ni Valeria. Kinumpirma iyon ng lahat ng mga katulong. Sabi ng baron, mabuti. Nakakaluwag ng loob iyon. Pero sumingit si Ray. Tay, huwag kayong masyadong matuwa. Nagising lang ang mahika niya. Basura pa rin siya. Pinatigil siya ni Valerius, sinabing dapat siyang maging masaya para sa kapatid niya imbes na laitin ito. Nanonood lang ang ama, at sinabi ni Reeg na baka nakalimutan na nila kung gaano siya kasama noon pa. Masyadong maliit na resulta iyon, at walang dapat magbago. Nakaupo lang doon si tatay at nakikinig, at hindi siya tumitigil sa pagsusulat. Ano ba kasing sinusulat mo? Isang libro para sa sarili. Ibaba mo muna ang ballpen kahit isang segundo lang. Nagbago ang eksena. Maliwanag na naman ang araw. Nasa kama ang babae at tinanong ng bida kung bakit mukha siyang malungkot. Sabi niya hindi siya malungkot. Galit na galit siya. Sabi niya walang maitutulong ang pagpapakyut niya ng ganyan. Sabi niya hindi siya nagpapakyut. Galit na galit siya. Sinabihan niya itong tumigil sa pagmuso dahil ang pag-aaral ng mahika ay may mga hakbang na dapat sundin. Susugod sana siya na parang sinasabing hindi ako galit, tapos nakita niya ang titig nito at agad na umatras, bumubulong ng sorry. Umupo siya at sinabing ang walang tigil na paggamit sa mahika niya ay magpapagod lang sa kanya. Alam niya mula sa sariling karanasan na kasing halaga ng pag-aaral ang pagpapahinga. At ngayong nakapagpahinga na siya, oras na para mag-aral. Galit pa rin siya, sabi niya sige. Gawin na natin itong pagtuturo mo. Tinanong siya nito kung gusto niya yung isang paraan. Naalala niya ang nangyari kagabi at syempre umayaw siya. Mas mabuti nang matuto sa normal na paraan. Ipinaliwanag nitong kailangan niya munang matutong maglabas ng mahika. Kung makokontrol lang niya ang pagpapalabas nito, sa kanya lang makakabisado ang unang bituin. Pero sa estilong Wilde, kailangan mo itong matutunan sa mahirap na paraan. Ito yung klase ng pagtuturo na maintindihan mo sa pamamagitan ng kalayaan, hindi disiplina. Kaya bagay ito sa kanya. Tinanong niya kung anong ibig nitong sabihin. Sabi nito sakit sa ulo ang ugali niya, at iyon mismo ang dahilan kung bakit mataas ang abilidad niya. Namula siya ng sobra at tinanong kung sinasabi ba nitong may talento siya. Sabi nito, tutal nakagawa naman siya ng pader na yelo nung nilalabas niya ito, malamang ay may potensyal siya. Agad niyang tinanong kung ibig sabihin ba noon ay isa siyang napakabihirang henyo. Sabi nito, ang pagkakaroon ng kaunting talento at ang pagiging henyo ay dalawang magkaibang bagay. Habang nag-uusap sila, nasa labas si Rag, nanonood ng may matinding galit. Kinabukasan ng maagang maaga, sinabi niyang napapalabas niya na ito pero hindi niya pa rin makontrol. Kalaunan, pinakita niyang may kakaibang lamig siyang nararamdaman sa kanyang kamay. Gusto lang magbasa ng lalaki. At saka, ano ba yung binabasa mo? Hindi na natapos ang librong iyan. 15 pahina lang iyan pero inabot na ng 70 oras. Pagsapit ng dapit hapon, nang magkaroon siya ng isang segundo ng kapayapaan, sumulpot ang babae na sinasabing sinabihan na niya itong manatili malapit sa bahay. Kung lalayo siya, paano pa siya magtatanong? Sabi nito, kaya nga siya lumayo para hindi na ito makapagtanong pa. Pero sabi niya kailangan nitong malaman na nakapag-ipon na siya ng mana, at kailangan niya itong tingnan. Lumipat ang eksena kay Valerius. Bumukas ang pinto, at nagtanong ang bida, hinahanap mo ba ako? Umupo si Valerius at tinanong kung kamusta na si Diala nitong mga nakaraang araw. Sabi nung mukhang nababagot maayos naman daw ang naging progreso niya. Malapit na niyang makabisado ang 1-star magic. Tapos sinabi ng lalaking blonde na malapit na raw bumalik ang nanay niya. Ngayong naisip ko, wala namang nanay na nakapaligid sa pamilyang ito, di ba? Nagbabala si Valerius na siya ay, sabihin na lang nating sobrang hirap pakisamahan. Maaaring matanggap siya ng mga tao sa mansyon, pero hindi magugustuhan ito na mahirap siya. Nagpasalamat si Derek at tinanong kung may iba pa ba itong dahilan para ipatawag siya. Natahimik ang lalaking blonde, tumayo, at sinabing siya ang susunod na magmamana ng pamamahay. Dahil dyan, may responsibilidad siya sa bawat miyembro ng pamilya at kailangang maging tapat sa lahat. Tapos nagsalita siya ng parang makata,
at kung isasaalang-alang kung gaano kahirap ang gawaing ito para sa dignidad ng pusong sumasalamin sa gayong kalaliman, ang mga kaisipang magkatugma, tol, tumahimik ka na nga at diretsuhin mo na. Kahit yung bida ay nagtatanong kung ano ba talagang punto niya. Biglang lumingon si Valerius at ibinulalas, hindi na makikipaglaro si Diala sa kanya. Hindi ito naintindihan ng bida, at halos umiiyak na si Valerius, sinabing gusto niya nung bata pa ito, at nilalapitan siya para ayain maglaro at kung ano-ano pa. Gusto niyang malaman kung may solusyon pa ba. Alam ba ni Derek ang pwede niyang gawin para mapalapit muli kay Diala? Mas nagtataka ang bida kung bakit siya ang dapat makaalam. Sabi ni Valerius dahil malinaw na palagi na lang itong tumatakbo kung saan-saan habang sinisigaw ang pangalan niya, hinahanap si Derek. Derek. At pilit pa siyang gumagawa ng maliliit na manika para mapasaya siya. Pangit na manika mula sa impyerno. Tinanong niya kung hindi ba nito mapapasaya ang kapatid niya, at nagtanong naman ang bida kung sinusumpa ba niya ang babae. Muntik nang umiyak si Valerius. Pagbalik sa mansyon, dumating ang babae at sinabing narinig niya ang tungkol sa bata. Tila nakakuha raw sila ng mahusay na guro ng mahika. Naging magalang siya, nagpakilala bilang Mariela de Beldoplain, at kung ayos lang daw, gusto niyang magpadala ng regalo ng pasasalamat sa pamilya nito. At sinabi ni Derek, Ginang, walang bahay ang tatay ko. Napatanong siya, ano? Anong ibig mong sabihin? Sabi niya, tama po. Wala akong pera. Hampas lupa o ang tatawagin niyong isang pangkaraniwang tao. Muntik na siyang himatayin nang marinig iyon. Makalipas ang isang linggo, sinabi ni Islan na isang magandang desisyon ang pagdala sa kanya roon. Bilang nakatatandang kapatid, gusto sana niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Diala, pero may asikasuhin siya sa Albistain, kaya iniwan niya ang bata sa pangangalaga ng mga lalaki. Tinanggap niya ito, at sinabi ni Jaden, Derek, inilalagay niya ang lahat ng pag-asa niya sa iyo. Sumagot ka naman ng may gana. Nasa karwahe na sila at kumakaway paalam, sinasabing nananabik silang makita kung paano niya matutulungan si Diala, at umalis na sila. Pero biglang may naalala si Islan na nakalimutan niya. Naalala niyang babalik ang ina nila, at nakalimutan niyang balaan si Derek na baka maging problema ito. Nagtanong si Jaden kung bakit magiging problema yon. Sinabi ni Islan na ang ina nila ay parabang isang halimaw sa higpit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, pero biglang pumasok ang babae, tumakbo, at pabagsak na hinampas ang mesa ng ama, pilit inaalam kung ano ang kwentong ito tungkol sa paglalagay ng isang daga sa kanal para magturo sa kanyang anak. Sabi ni Mariela, hindi mo naintindihan. Pinag-uusapan natin si Diala. Napakahalaga niyang bata. Hinubad ng ama ang kanyang salamin na parang sinasabing, sa tingin mo ba gusto ko rin na matuto siya sa isang hamak na tao? Pero umayaw ang lahat ng mga gurong mahalika, kaya ano pang pagpipilian natin? Giit niya ay wala siyang pakialam. Nagdala siya ng isang maruming lalaki na sanay magpakadumi kasama ng mga mersenaryo. Sinabi niya na wala itong ideya kung gaano kahirap humanap ng isang mahusay na guro sa mahika. Bukod pa rito, inirekomenda si Derek ni Islan. Tinakpan niya ang kanyang mukha at sinabing walang halaga yon. Kailangan man lang nitong magkaroon ng pinakamababang kwalifikasyon. Bakit hindi niya dinala ang kapatid nitong si Flan? Naging abala siya noon, pero dapat ay iba na ngayon. Dapat ay may oras na siya. Tinanong niya kung seryoso ba nitong iminumungkahi na maging guro ang komandante ng depensa. Iniisip siguro nitong isang laro lang ang pagpapatakbo ng lungsod. Pero sinabi nito sa kanya na mapanganib din kung hahayaang masira ang reputasyon ng kanilang anak sa mataas na lipunan. Hindi niya napagtanto na ang guro ang pinakamahalagang bahagi, at para sa pinakamahalagang papel na ito, kumuha sila ng isang karaniwang tao. Pagkatapos ay bumukas ang pinto, at pumasok ang walang hiyang babaeng Olandes. Ina, kumalma po kayo, parang awa niyo na. Pumasok kayo rito para lang makipag-away. Pero sinabihan ng ina si Valerius na lumayo. Isa itong napakahalagang sitwasyon, at kailangan nila itong ayusin. Ang pinakamahalaga ay kung talagang may kwalifikasyon ang salamangkerong iyon para turuan siya. Pagkatapos ay lumitaw si Reg sa likuran nila at sinabing sumasang-ayon siya. Bakas ang pananabik sa ina at sinabi niya, ang ganoong klaseng tao, isang karaniwang tao sa hanay ng mga maharlika, ay hindi normal. Siyempre, kung may sapat siyang talento, hindi ito magiging problema kay Reg, at iyon ang dahilan kaya hinihiling niya sa kanyang ama na hayaan siyang subukan ang kakayahan ni Derek. Kung matatalo si Derek sa isang duelo, pinutol ng ama ang sasabihin niya, huwag mo nang subukan, at sinabihan siyang itigil na ang mga kalokohang ideya, pero sinabi ni Reg na susubukan na lang niya si Diala. Hindi ito maintindihan ni Valerius. Sabi ni Reg, kung talagang karapat-dapat si Derek na maging guro niya, dapat ay nakakuha na siya ng mga kahangahangang resulta. Susubukan ko ang kakayahan niya sa isang duelo. Kaya gusto lang niyang labanan ang kanyang nakababatang kapatid ng walang sapat na dahilan. Mas bata siya kaysa sayo. Anong problema mo? At tila pinayagan ito ng ama, dahil palabas na ng kwarto si Reg habang pasigaw na tinatawag ni Valerius, Reg, nasisiraan ka na ba ng bait para hamunin ang kapatid mo sa isang duelo? Lumingon si Reg at tinanong kung talagang iniisip niyang biglang naging mabuting tao si Diala. Siguradong nakalimutan na niya ang lahat ng ginawa nito.
Sinabi ni Valerius na kahit ganoon pa man, dapat nilang tandaan na siya ang kaisa-isa nilang kapatid na babae, sariling kadugo, kaya kailangan nilang pinutol siya ni Reg at sinabing ang dugo at laman nito ay isang sumpa sa pamilyang ito. Hindi lang siya naapektuhan sa mga kalpak nito, mas magiging masama pa ang sitwasyon kung magpapakita ito sa mataas na lipunan sa kasalukuyan nitong estado. Mukhang pagod na pagod si Valerius na para bang iyon din mismo ang nararamdaman niya at nagsimulang magsalita si Reg na nagsasabing si Diela ang unang lumampas sa linya. Mas mabuti pang nabulok na lang siya sa nayong iyon. Pagkatapos ay umalis si Reg ng puno ng galit. Isang ibon ang dumapo sa sanga at binuksan niya ang pinto para tawagin ang ating bida, habang iniisip ng bida kung bakit naroon siya ng napakaaga para lang asarin siya. Walang ano-ano, inihagis nito ang isang papel sa kanyang libro at sinabing kung matalo siya sa duelong ito, masisisante siya. Tiningnan lang siya nito nang may pagkabagot at sinabing, narinig na niya. Dahil si Reg ay isang bihasang isa-star na salamangkero, magiging napakahirap nito. Inis na inis siyang nagtanong kung wala na ba itong maibibigay na ibang payo. Kung wala siyang maiisip na plano, masisisante siya. Sabi ni Derek isa siyang mersenaryo. Kumukuha siya ng mga trabaho at tinatapos ang mga ito para sa pera, wala nang iba. At pagdating naman sa bayad, sobra-sobra na siyang nabayaran, kaya hindi na siya gaanong interesado rito. Hindi siya makapaniwala at tinanong kung seryoso ba ito. Lumipas ang isang linggo. Nakataas na ang mga bandera. Nasa arena na tayo. Matindi ang sikat ng araw na halos 70 degrees, at ang lahat ay nakasuot ng pangtaglamig. Nasa isang sulok ang bida na parang inabando ng pusa at sinabing, "Oh, nandito pala kayo, kamahalan." Pero napansin lang ng ama kung gaano kakalma ang bata. Ang pagpapanatili ng kontrol sa sarili sa ganitong uri ng sitwasyon ay malinaw na nagpapakitang hindi siya isang taong maaaring maliitin. Hindi naman siya ang bubugbugin at mawawala ng babae, kahit ano pa yan. Wala rin siyang pakialam. Samantala, sinusubukan ni Reg na magpasikat sa pamamagitan ng paglaban sa sarili niyang nakababatang kapatid. Ang pinaka-nakakahiyang bagay ay ang pag-akyat sa arena na nagsasabing lubusan niya itong dudurugin at pagsisisihan nito ang lahat. Paakyat na rin siya at biglang nagmukhang parang si Little Red Riding Hood. Pagbabalik tanaw, tinanong niya kung talagang wala itong pakialam sa kung ano ang mangyayari. Sinabi nitong malamang ay napansin na niya na nasa tamang landas ang paglago ng kanyang mana. Kahit na hindi pa niya lubos na magamit ang mahika sa unang antas, hindi na ito magtatagal. Dapat niyang tandaan na may nananalaytay pa ring dugo ng Duplain sa kanya. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Sinabihan niya itong alalahanin ang sinabi na niya. Para sa isang natututo sa mabangis na paraan, ang pansariling pag-aaral ang mahalaga, hindi ang pag-abot ng ibang tao ng kaalaman sa iyo. Bigla siyang napahagulgol na parang nababaliw na, habang mukhang wala namang gaanong pakialam ang lalaki. Mukhang nalungkot siya dahil alam niyang hindi siya isang magaling na estudyante. Pero gusto pa rin niyang patuloy na matuto ng mahika kasama nito, at hindi kung kani-kanino lang. Pagkatapos ay pumasok ang bida na sumusubukang magsalita ng may kaunting kayabangan, na sinasabing, sa bagay, baka hindi niya alam ang etiketa sa duelo ng mga maharlika. Hindi pa siya nakakasali rito, pero alam niya kung paano manalo sa isang labanan, dahil dati siyang mersenaryo. Sa madaling salita, inaalok niya ito ng paraan para lumaban ng walang mana, sa tingin ko. At nagsimula niyang alalahanin ang lahat ng taong naninira sa kanya. Tinatawag siyang batang laki sa layaw, na totoo naman talaga. Isa rin sana ako sa mga taong yon na sinisiraan siya, pero nakatutok siya, at ang galit ko sa kanya ay nagbibigay ng lakas sa babaeng yan. Kaya nandito tayo ngayon. Nagpakita siya sa kanyang munting pulang suot, siguradong may itinatago. Sabi sa kwento, hindi na siya isang Duplain ngayon. Estudyante na lang siya ni Derek, isang salamangkerong tinatahak ang sarili niyang landas. Sa susunod na kabanata, tataas ulit ang malaking banner. Haharap siya ng mukhaan kay Reg. Gagawin ni Delon ang pagpapakilala para sa duelo. Ang malinaw na patakaran, kung sino ang mabugbog at umiyak ay siyang talo. Kaya simulan na natin. Walang paligoy-ligoy. Pero bago yon, aalamin muna nila ang tungkol sa Protection Circle. Isang palamuti na gumagana bago makatanggap ng nakamamatay na pinsala ang gumagamit para pigilan ang mahika ng kalaban. Kaya pala yan ang ginagamit ng mga maharlika sa duelo. Hindi inakala ng bida na sasayangin nila ang ganoon kabihirang bagay para lang magkunwari ang naglalaban. Dahil 10 minuto lang ang itatagal nito, gusto nang tapusin ito ni Reg bago pa maubos ang oras. At ayun siya, ang lalaking binubugbog ang kapatid niya para magmukhang astig, habang naglalabas ng samut-saring iravia. Wala akong maintindihan sa mga yan. Umihip ang kapa niya, nakataas ang braso, at may nabuong isang maliit na orbe. Naisip ni Reg na nakakapanghinayang, pero kailangan niya itong ibalik sa lugar na yon. Paalam, Diela. Nagpakawala siya ng wine slash papunta sa kanya. Nakatayo lang siya roon at ginawa ang isang bagay na hindi pa nakikita ng kahit sino. Isang hakbang sa gilid at nakailag siya. Napakalinis. Ang mas nakakabaliw ay napatanong si Reg kung paano siya nakatakas sa atake niya. Nagpaputok pa siya ng dalawa pero ngayon ay kumikilos ang babae na parang nasa Matrix, dumudulas pakaliwat pa kanan.
Napansin ni Derek na may talento si Reg, pero lumalaban ito na parang isang baguhan. Nagsusunog siya ng napakaraming mana para lang likuin ang direksyon ng mahika at subukang tumama. Samantala, gumagawa lang si Diela ng mga pader na gawa sa yelo. Hindi bilib si Reg at tinawag itong mga katawa-tawang kalokohan. Kung hindi umiepekto ang isang orbe, anong gagawin mo? Maglabas ka ng 3. Yan ang solusyon. Pasasabugin niya ito sa isang tira para tapusin na ang duelo. Mula sa likod ng yelo, naalala niya ang sinabi ng bida na iba ang pakikipaglaban ng isang mersenaryo kumpara sa isang maharlika. Walang patas o formal na labanan. Ang mahalaga ay manalo. Wala itong kinalaman sa kung ano ang sinasanay mo, at baka punahin ka pa kung manalo ka ng ganoon, pero yun lang ang tanging pag-asa niya. Gusto ba niya ito o hindi? Sumagot siya at nagbabalik tayo sa munting pulang babae. Patuloy sa pagbato si Reg ng kanyang win-win combo, pero sadyang hindi pa rin siya makatama. Sabi sa kwento, may mga mersenaryong laging nananalo, kahit mas mahina sila, dahil hindi sila lumalaban sa mga duelo, lumalaban sila sa mga digmaan. Patuloy na iniiba ni Reg ang direksyon ng atake niya, pero patuloy pa rin itong umiilad, at sinasabi sa kwento na ang mga taong nasa digmaan ay marunong gumamit ng bawat kalamangan, kasama na ang mismong larangan ng digmaan. Para manatiling buhay, gagawin nila ang lahat, kahit napagsamantalahan pa ang kawalang ingat ng kalaban. Isa na naman sa mga atake niya ang bumangga sa isang poste. Mukhang medyo napapagod na si Diela, pero mas lalong nagagalit si Reg, hanggang sa nagdesisyon siyang tapusin na ito. Nagpadala siya ng isang umiikot na atake mula sa likuran. Sapol na sapol ito. Balot ng usok ang buong paligid. Walang naging reaksyon ng bida habang sumisigaw ang ina na, "Anak ko. Alam mong nangyayari ito nang dahil sa'yo." Tama. Sinabihan niya ang mayordomo na itigil na ito ngayon din. Mamatay na ang bata, pero inutusan siyang umupo ng ama. Hindi pa tapos ang laban. Sabi niya isa itong kabaliwan. Kakasalag lang ni Diela sa isang buong atake ng mahika. Sabi ng ama ay tiyak na ayos lang siya dahil hindi naman gumana ang palamuti niya. Samantala, pinagmasdan niya ang bida at sinabing hindi man lang ito kumurap. Paano mo naman makikita yon kung nakatalikod siya sa'yo? Ay, nasa gilid pala siya. CJ, bilib siya sa bida. Ganyan ba kalmado? Mayroon ba siyang malupit na plano? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mas nakakahiya, yung hari na iniisip na ang galing ng bida dahil kalmado siya. O si Reg na nagpapakaastig habang binubugbog ang sarili niyang kapatid. Sigurado si Reg na tinamaan siya ng wind blade na yon. Kaya nasaan na siya? Nawala siya sa focus. Tingnan mo kung nasaan siya. Tumalon siya sa ilalim ng entablado. Muntik na siyang matuhog sa puwet. Napaatras siya dahil gumana ang survival instincts niya. Tapos napansin niyang inaatake siya nito mula sa ilalim ng entablado. Base sa patakaran, kapag nahulog ka sa entablado, talo ka na. Pero sabi ng mayordomo, hindi. Nasa loob pa rin siya ng arena. Hanggat hindi siya lumalabas sa hangganan sa ilalim, tuloy pa rin ang laban. Naisip ni Reg na walang sanay sa ganitong uri ng duwag na pakikipaglaban, at huli na nang mapagtanto niya ito, dahil muntik na naman siyang matuhog ng isang malaking yelo. Nagliliparan ang mga bala ng yelo kahit saan. Nakita niyang patuloy niya itong gagawin dahil hindi niya ito matatamaan sa ilalim, pero malinaw na nakakahiya ito dahil hindi niya sinusunod ang tamang asal ng isang maharlika. Sumilip siya sa butas, at nakita niya ito doon na parang isang maliit na daga, na nakatingala sa kanya ng may labis na puot. Sinabi niyang nakita na niya ang ganyang tingin dati. Ito rin yung kalmadong mukha ni Derek noong sakalin siya ni Valerius. Nakakasiguro siyang hinding-hindi maiisip ng kapatid niya ang ganitong plano. Ito ay estratehiya ni Derek. Ngayon, napagdesisyon na ng pinakanakakahiyang miyembro ng pamilya na itigil ang pagkukunwari at sinabing, "Sige." Sasakyan niya ang larong ito. Sa mga upuan, biglang napasabi si Mariela ng sandali. Ibinato ni Diela ang sarili niya sa ilalim ng entablado sa maruming lugar na yon na puno ng alikabok. "Anong ginagawa mo, mahal ko? Itigil niyo na ang labang ito ngayon din. Nakakahiya." At pagkatapos, sa madaling salita, tumahimik ka. Manood tayo at tingnan kung anong mangyayari. Sa ibaba, pinapanood lang ng maliit na dilaw na armadillo ang daloy ng mana. Sinubukan ni Reg na magpakawala pa ng isang mahika mula sa itaas, pero muntik na namang matuhog ang kanyang likuran. Tuwing magsisimula siyang bumigkas, muntik na siyang matamaan. Saka siya sumulyap sa gilid at nakakita ng isang malaking poste. Napansin ni Diela na tumigil ang daloy ng mana. May plano siya, pero wala siyang pakialam. Sa sandaling may gawin siya, atake na siya. Sinabihan ni Dillon ang Young Master na huwag itong gawin. Umaarte na si Rayag na parang karakter sa Pirates of the Caribbean, sinusubukang kumapit sa poste, at sinasabing hindi siya maabot mula roon. Mula roon sa itaas, sinabi niyang may isa na lang siyang opsyon na natitira. Bumigkas siya ng spell habang sinasabing masisira ang buong platform, pero tumama ang tira niya sa poste. Naguguluhan si Derek. Nagsimulang masira ang mga bagay. Nagsimulang gumuho ang poste. Oh, okay. Pinapaguho niya ang buong post papunta sa platform. Ayos. Papatayin din yan ang kapatid niya. At ang mas nakakabaliw pa, nag-aalala ang ina para kay Raygat. Mahal na mahal talaga niya ang anak niyang babae. Usok, alikabok, at sa gitna nito, makikita mo ang mukhang daga na yon.
Nagsimulang maghanda si Ray, gumagawa ulit ng isa sa mga tira ng palaso na ginamit ng bida noong Chapter 0. Pero naramdaman ng babaeng blonde ang panganib, iniharang ang braso niya, pero naubusan na siya ng mana. Nagpanik siya. Parating pa rin ang palaso, muntik nang tumama sa ulo niya, pero bahagyang sumala. Tumalon siya papunta sa gilid, at naging kumpiyansa si Ray. Mas pabor sa kanya kapag mas lumapit ito. Pero nilapitan niya ito ng husto kaya tumama ang paa niya sa dibdib nito. Kaya ngayon, pisikal siyang binubugbog ng kanyang nakababatang kapatid. Napaluhod siya, nakakahiya. Dumampot pa siya ng buhangin mula sa lupa at inihagis ito sa kanyang mga mata. Akala ko gagamitin niya rin ang pagkakataong iyon para sipain siya sa mukha, pero sa halip ay umakyat siya. Pinunasan ni Rag ang mata niya at naisip na kaya ito tumatakbo ngayon ay dahil naubusan na ito ng mana. Nakakatawang umabot pa siya sa ganito gayong alam niyang hindi siya mananalo. Pero sige, ang laban na ito ay tungkol sa pagpapatunay ng halaga niya, at kung ganoon nga, ibibigay niya na ang lahat bilang nakatatandang kuya. Wala pa akong nakitang nawalan ng ganitong karaming aura. Umahon siya mula sa butas na mukhang kawawa. Kahit si Diela ay mas mukhang kagalang-galang pa sa kanya sa huli. May lumalabas na dugo at kung ano-ano pa, at mukhang naalala niya ang sinabi ng bida. Isipin mo ang paggamit ng mana bilang paggamit ng paintbrush. Kailangan mong ipunin ang mana sa paligid mo para makabuo ng sining. Iyon ang tinatawag nilang mahika. Nandoon siya, naantig sa ilang baluktot na salita mula sa tangang iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para mag-focus, umaaligid ang enerhiya, inuulit sa sarili, mana ang pintura, at mahika ang brush. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng mana sa kamay ko, at iyan ang gagamitin ko para lumikha ng sining ko. Bumubuo siya ng sibat. Gulat na gulat si Delon at ang kanyang ina. First star na mahika yon. At sinabi ni Ride, nagawa mo talaga, Diela. Hindi ko alam kung nirerespeto ba niya ito o kung galit na galit siya. Nabuo ang sibat sa harapan niya, at may binikas din itong iba. Magpapaulan na siya ng malakas na ulan sa kanya. Sinabi niyang uunahan na niya ito ng tira para siguradong mananalo siya. Inilunsad ni Diela ang atake niya at sumagot siya ng pagbuhos ng palaso. Sinalubong ng isa ang isa. Pagsabog ng enerhiya sa gitna ng arena, gulat na gulat ang buong pamilya. Sa gitna ng lahat, may malaking bola ng mana. Parehong humihingal si Narag at Diela, habang ang bida ay nandoon, tulad ng dati, ganap na walang ekspresyon. At ngayon, ayos, bumalik tayo sa nakaraan ng isang taon para sa isang flashback ng mga inakay na bukas ang mga bibig na naghihintay na pakainin. Sinabi ni Dylan, Panginoon ko, nakatanggap tayo ng liham mula sa pamilya Belmerdi. Tungkol ito sa mga social gathering. Paano mo gusto kong asikasuhin ito? Tumingin ang ama sa pinto at nakita ang kabiguan na dinala niya sa mundong ito. Si Diela na walang silbi tulad ng dati. Iyon lang ang kaya niyang isipin. Pero pabalik sa arena, nakatayo siya doon na may harang sa paligid niya. Kaya pala yon ang na-activate na barrier ng kwintas. Tama. Tumama ang atake niya sa gilid ni Raad. At sa unang pagkakataon, yumuko ng saglit ang bida, inakalang natalo na ito. Nagsimulang umiyak ang madaldal habang nanonood ang ama mula sa malayo, at gustong malaman ng ina kung ano yon. Dapat ay labanan ito ng mga mage, pero naging isang bulgar na bagay, isang kahihiyan, hindi katanggap-tanggap. Dada pa rin ang dada ang ina, na walang silbi ang tutor na yon. Siya ay blah-blah-blah, pero wala sa mga yon ang iniisip ng ama. Naaalala niya noong magpakilala siya marahil bilang Raymond Oswald de Plain, sinasabing isang karangalan na maglingkod sa inyong kamahalan sa digmaang iyon. Sinabi ng lalaking may isang mata na ikinagagalak siyang makilala. Marami na siyang narinig tungkol sa bata mula sa ama nito. Mayroon na siyang mga mata na puno ng ambisyon. Nagpasalamat lang si Raymond sa kanya. At ngayon sa kasalukuyan, pinapanood niya ang babaeng umiiyak. Ano? Nakikita ba niya ang sarili niya sa kanya? Ah, okay. Napapansin niyang naging mas matatag ang mga tingin nito. Habang pinapalibutan ng mga katulong ang babae na nagtatanong kung ayos lang siya at sinasabing dapat nila itong alagaan, tinapik lang niya sila palayo at naglakad paalis. Lumapit siya kay Rag ng may zero aura at sinabi lang nito na medyo magaling siyang lumaban. Seryoso, yun na yun. Sinabi niya lang yon at patuloy pa rin siyang naglakad. Sinusubukan ng mga katulong na dalhin siya pabalik sa kwarto niya pero pumunta siya sa ibang lugar. Hinanap niya ang lalaking si Derek na palagi lang siyang tinititigan ng walang ekspresyon. Pagkatapos ay nagtakip siya ng mukha, nagsimulang umiyak, at sinabing natalo siya. Humingi pa siya ng tawad sa kanya. Kaya magiging matinong lalaki ba siya, o magiging isang malamig na Sigma type? Tumayo siya at sinabing ayos lang. Parte na niyan ang matalo. Ang pagkabigo ay isa lamang hakbang patungo sa pagiging mas malakas, at oh and by God, umiyak na naman siya. Tumigil ka na sa kakaiyak, girl. Natalo ka na. Alam ng lahat na tama na yon. Sige na, bida. Sampalin mo siya tulad ng ginawa mo noong unang araw. Tapos sumulpot ang nanay niya. Oh, anak ko, ang tuhod mo. Diela, tingnan mo ang sarili mo. Ang dami mong pinagdaanan. Ayos lang iyan. Gagamutin natin ang mga sugat mo. Nagpasalamat si Diela at umalis kasama ng mga katulong, at pinunasan ng kanyang ina ang luha nito at syempre, pumunta para guluhin ang ating bida. Lumingon siya at paparating na ito.
Napakadumi mong hampas lupa. May alam ka ba sa ginawa mo? Ano ang itinuro mo sa kanya? Ang isa star na mahikang iyon? Tanggapin mo ang sampal na ito. Patuloy pa rin siya. Pagtuturo ng mga ganyang maruruming taktika. Sinasira mo ang pamilya ko. Isa pang sampal. Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat. Pinapahiya niya ito habang naglalakad palapit ang ama na nanonood lang. Hanggang sa sinampal ni Raymond ang pisngi nito at sinabing siya ang nagpapakabastos dito. Tuluyan siyang nagwala. Anong ibig mong sabihin? Nasampal ako dahil sa hampas lupang ito. Sumagot siya ng isang pangkaraniwang tao ang bata, pero siya rin ang guro ng kanilang anak. Sinong ama ang may karapatang itrato ang guro ng kanyang anak ng ganyan? Humarap siya sa bida at hiniling na patawarin si Mariela, dahil bawat tao sa mundong ito ay may kani-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Habang mahapdi pa rin ang pisngi ng bida, sinabi nitong hindi ito malaking bagay. Lumingon si Raymond at sinabing mayroon silang dapat pag-usapan ng pribado. Umalis sila habang nakatayo roon si Mariela na galit na galit. Siyempre, sa opisina ng ama, sinabi niyang kahanga-hanga ang naging paggabay ng bida sa paglago ni Diela. At bilang haligi ng tahanan, nais niyang makatanggap ang bata ng gantimpalang nararapat sa kanyang trabaho, ang pinakamataas na antas ng mahika na posible para sa isang pangkaraniwang tao. May interes ba siya sa 3-star na mahika? Naisip ng bida na sinasabi ng lalaking ito kung ano mismo ang gusto niyang marinig. Iyan ang munting talento ng isang 5-star na salamangkero. Pero hindi alam ng bida kung ano talaga ang pakay niya, kaya hindi na niya pinalampas ang pagkakataon at sinabing, sige. Pero pagkatapos ay literal siyang pinain ng lalaki. Tinuruan mo siyang mabuti ng 1-star na mahika, pero hindi iyon sapat para sa mataas na lipunan. Pinabulaanan iyon ng bida. Alam ko, pero maraming tao sa Duplain ang kayang magturo sa kanya. Natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman. Ngayon kailangan na lang niyang patuloy na humusay. Sinabi ni Raymond na ayaw niya ng isang instruktor para rito. Gusto niya ng isang master, at ang bata ay may dalang ambisyon na hindi man lang dapat pinapayagang taglayin ng mga ordinaryong tao. Kailangan niyang maunawaan kung gaano ito nakakainsulto sa mga mahalika. Pinalagpas ito ni Raymond dahil magaling si Derek. Sandali lang. Napagtanto ni Raymond na naintindihan nito na gusto ng bida na humigit pa sa 4 na bituin. Mataas ang pangarap ng bata, at iyon ang nagpakaba sa bida. Hindi ko maintindihan. Saka sinabi ni Raymond na kung ganyan ang intensyon ng bata, hindi siya pwedeng magtagal sa lugar na ito. Salamat. Umalis na tayo sa bahay na ito. Sawang-sawa na ako sa nakakainis na babaeng blonde na ito. Tulungan na natin si ate. Agad-agad, tinanong ni Raymond kung handa na siyang umalis. Sumagot ng ang bida. Sumagot si Raymond na halata ang kanyang ambisyon, pero kailangan pa rin niyang turuan ng kaunti si Diela. Kaya bumalik ulit ang usapan sa pag-aalok ni Raymond ng 3-star na libro. Parehong patibong para sa susunod na kabanata. Ganoon pa man, tinanggap niya at nandito na tayo. Binuksan niya ang pinto, naglakad sa pasilyo, kumuha ng libro, at binuklat ito. Nakakaintriga. Nagulat siya dahil habang buhay na sinusubukan ng mga pangkaraniwang tao na makakuha ng 2-star na libro gaya ng matandang binugbog at namatay sa simula. Samantala, ang silid-aklatan na ito ay punong-puno ng mga 3-star na libro. Kahit paano, ito na ang naging dahilan para manatili sa mansyong ito. Siguradong hinahanap na siya ng maliit niyang kaibigang blonde na si Pauline, ang tanga. Mababaliw iyon kapag nalaman niyang nasa ganitong lugar siya. Sa susunod na eksena, bilib na bilib sa sarili ang nakakainis na babaeng ito dahil isa na siyang 1-star na salamangkero. Tulad natin, walang pakialam ang bida. Patuloy pa rin siya sa pangungulit dito. Isa akong kahanga-hangang estudyante. Naabot ko ang isang bagong antas. Bakit ba wala kang pakialam? Nanatili siyang walang gana, sinabing mabuti at nakarecover siya, at ngayon ay makakabalik na sila sa pagsasanay. At saka, sa susunod na lumaban siya, mas mabuti kung hindi siya masyadong iyak. Awkward siyang umupo at sinabing napuwing lang siya. At napuwing lang siya dahil inakala niyang mapapalayas ang bida pagkatapos niyang matalo. Binaliwala niya ulit iyon at sinabi lang na, mabuti. Dahil determinado ka, pumunta na tayo sa susunod na aralin. Na-excite ang malakiang ulo at sinabing magtutuon sila sa mga bagong 1-star na salamangka. Gusto niyang matuto ng Human Arrows, isang uri ng engkanto, Ice Spears, at Ice Rain. Pero sinabi niya, gaya ng dati, manifestasyon ng mana pa rin ito. Nagtanong siya kung bakit. Hindi ba't pag-aaralan nila ang mga 1-star na mahika? Sumagot siya. 1-star na manifestasyon ng mana. Ito ang pinakamahalagang pundasyon. Nadismaya siya, at sinabing sige. Kung iyon ang sabi niya, ngayon ko lang naisip, nakita mo ba ang meme tungkol sa performative man? Yung lalaking pumupunta sa Starbucks at nakaupo doon ng nakapangalumbaba habang nagbabasa ng libro para isipin ng mga babae na matalino siya. Ganyan-ganyan ang bida, at nakakatawa dahil dati binubuhusan siya nito ng tubig at iniinsulto, pero ngayon sunod-sunuran na siya. Gayunpaman, masigla pa rin siya, at sinabing ayos lang kung sinabi nitong iyon ang susunod na hakbang, mag-ensayo siya. At ginawa nga niya. Sumapit ang gabi at pagod na pagod siya. Nagkomento siya na narinig niyang magiging sobrang abala ito.
Sinabi ni Sergey na magkakaroon na rin siya ng mga leksyon sa pagiging maharlika ngayon. Mga leksyon tungkol sa etiketa. Sabi niya dapat maging masaya ito. Ngayong umabot na siya sa isa star, makukuha na rin niya sa wakas ang tunay na edukasyong natatanggap ng mga maharlika. Nagsimula siyang isa-isahin yon. Botanika, pananahi, kasaysayan, etiketa, at mga wikang banyaga. Diyos ko, sa totoo lang, kung ako siya, magagalit din ako ng sobra. Bakit kailangang matutunan lahat yan? Pwede ka namang matuto ng, ewan ko, fireball, ice wall, mas astig yon. Sinabi niya talaga yan sa bida, at sinabi nitong gawin na lang niya yon, matuto na lang ng mahika. Dahil matagal-tagal na siyang bayaran, bentahin niya na isisi ang lahat sa kanya. Iniisip niyang delikado ito dahil kahit kinilala ng ama niya ang bata, patuloy na manggugulo ang ina niya, at kalaunan ay mapapalayas din siya. Sabi niya hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gusto ng ina niyang maging mahina siya. Ipinaliwanag ni Diela na baka takot ang ina niya na maging mersenaryo siya. Pinatutunayan ng duel na yon na hindi niya sinusunod ang layunin ng mga dugong bughaw, na dapat sundin ng mga maharlika. Sabi ng bida, kung ganon, madali lang siyang patahimikin. Gawin mo lang ang lahat para wala siyang mareklamo. Sa susunod na eksena, ang batang kambing na walang amo ay naglalakad sa mansyon. Iniisip ang bida natin habang galit sa kawawang puritang mersenaryong yon. Naiisip na niyang nagiging mersenaryo ang anak niya, pumapatay ng mga baboy, at minumura ang lahat. Sobrang gulong-gulo siya, kaya hindi na siya makapag-isip ng tama. Tapos bigla na lang siyang tinawag ng anak niya. Inihanda ni Mariela ang sarili niya na makita ang batang gangster na ginawa ng lalaki. Pero sa halip, Diyos ko, isang napakamaharlika at napaka-cute na batang babae ang bumungad sa kanya. Yun na yun eh. Pero ngayon nasa susunod na kabanata na tayo kung saan may nagsatsa. May nagsabing noong huli nilang nakita si Lady Eselyn, mukha siyang pinanghihinaan ng loob. Natanong si Eselyn kung anong problema at humingi ng tawad. At nakikita ko na namang may bagong babaeng may pulang buhok na susulpot sa seryeng to. Ang pangalan niya ay Alente, ang ikalawang anak ng pamilya Belmerdi. Isa na naman ba itong walang talentong tanga na tuturuan ng bida nating pabida? Sinabi ni Alente na may narinig siyang iniligtas si Eselyn sa labas ng distrito ng mga maharlika. Habang nagmumukhang anghel, nagpaliwanag si Eselyn. Naghanap siya ng magiging tagapagturo para sa nakababata niyang kapatid. Tingin ni Alente ay medyo kakaiba yon. Tulad ng siya pa mismo ang personal na naghanap ng tagapagturo. Paano? Malamang na napakagaling ng taong yon kung dumating siya sa puntong siya na mismo ang gumawa nito. Pero sinong nakakaalam? Diyos ko, may bersyon din doon ng isang Diela na may puting buhok. Si Denise, ikalawang anak ng pamilya Balthus. Imposibleng lalaki ang nagdisenyo sa mga babaeng to. Ngayon ko lang na-realize na baka nahulog ako sa isang patibong. Tingin ko babae ang nagdisenyo sa mga babaeng to. Masyado itong pangmaharlikang babae. Sa isang saglit, napaisip ako, nagbabasa ba ako ng romance ngayon? Anong nangyayari? Kahit na, ituloy lang natin. Nandito na rin naman ako, 2 kabanata na lang ang natitira. Tignan natin kung anong mangyayari. Pero kung isipin mo, pumatay ng 2 goblin ang bida sa umpisa ng serye, at yun na yun. Natanong si Denise kung kumusta na si Diela, at sabi ni Eselyn, napakagaling niya. Ang laki na ng inunlad ng nakababata kong kapatid. Nagising pa niya ang unang bilog ng mahika. Napakapino niya. Nakikinig si Denise at isinasaisip ito, dahil alam niyang si Diela ang anak na itinatago nila. Ngayon ay naku-curious na siya, kaya tinawag na niya ang susunod na maliit na biktima, na nagtatanong, kaya nakahanap ka ng isang magaling na tagapagturo. Sumagot si Eselyn ng, wala siyang dugong maharlika, pero pambihira ang talento niya. Sulit ang pagpunta ko sa grupong yun ng mersenaryo sa lungsod ng Beldam para lang kunin siya. Sila lang namang 2 ang nagtatabi sa impormasyong yon, sinusubukang alamin kung sino ang taong weirdo na to. Nararamdaman ni Alente na may mali talaga. Ganoong tinatakas daw ni Diela ang lahat ng mga naging tagapagturo niya, hanggang sa umiyak daw sa sobrang emosyon ang huling nagturo sa kanya dahil sa taglay nitong kabaitan. Ngumiti si Alente at sinabing gusto niyang malaman ang pangalan ng tagapagturo sa mahikang ito. Parang awa na, turuan na ninyo ang matandang nanay. Tama na ang pagtuturo sa mga bata. Sabi niya, kung ganoon siya kagaling, tiyak na sisikat din siya balang araw. Kaya gusto na niyang malaman ang pangalan niya bago pa man malaman ng iba. Naging emosyonal si Eselyn at sinabing ang pangalan ng napakagaling na bata ay Derek. Pagbalik kay Diela, nagsisinungaling siya sa nanay niya at sinasabing tinuruan siya ng bida ng tamang pag-ugali. Talaga ba? Kumbaga, sa bawat tanong ng nanay niya, ang sagot ni Diela, natutunan ko ito kay Derek. Natutunan ko ito kay Derek. Habang iniisip sa sarili niya na, ang buwisit na batang yon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang nanay niya at sinabing, ang isinumpang batang yon. Ilang beses pa ba niyang sasabihin ang pangalang yon? Hindi ko alam kung anong ginawa ng walang hiyang yon, pero mali ito. Hindi mo talaga mapapasaya ang nanay na to. Grabe talaga. Isang tagapaglingkod ang nagsabi na kamakailan, nagiging napakagalang ni Diela, at tinatrato niya ng maayos ang lahat. Sabi naman ng hardinero, malaki na raw ang ipinagbago niya. Mas umayos na siya ngayon. Sabi ni Delon nga, nakakagulat talaga. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong maging ganito kagalang.
Mas lalo namang nagalit ang nanay. Gusto niyang gumawa ng paraan para mapalayas ang bata, pero patuloy siyang pinupuri ng lahat. Pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa galit, habang pagsapit ng gabi, ang bida natin ay pinagpapawisan ng malamig sa dami ng talento sa mana training niya. Hindi ko alam kung ano mismong ipinapraktis niya, pero sinusubukan niya ito at hindi gumagana. Hanggang sa sumulpot si Reg. Hoy, Derek, pasensya na sa panggugulo sa training mo. Napalingon si Derek. Ano ba yon? Bakit nandito ka? Tumabi sa kanya si Reg. Nandito ako para pag-usapan si Diela. Napansin niya ang bida na may bitbit na 3-star na libro, kaya nagtanong siya, Teka, pag-aralan mo ba yan? Sabi ng bida natin. Pinahiram ito sa akin ng duke para mabasa ko. Sandaling inisip ni Reg na isa ng 3-star ang bida, pero sabi ni Derek, hindi. Malayo pa ako doon. Sabihin na lang natin na nag-aaral lang ako ng advance. Pero naaalala ni Reg noong sinabihan ng ama ang bata na huwag maging katawa-tawa. Ang batang iyon ang totoong salamangkero. Kaya napapaisip si Reg kung nagsisinungaling ba si Derek. Sabi na lang niya, nga. Talagang kahanga-hanga siya. Pagkatapos ay nagtanong ang bida, kaya bakit ka nandito? Gusto mo bang pag-usapan ang binibini? Medyo asiwa si Reg dahil sinubukan niyang magyabang sa harap ng kapatid niya pero natalo siya. Kaya gusto niyang bigyan ito ng regalo at nagtanong kung dapat ba siyang manahi ng manika. Nang maalala ang talento ni Valerius, sinabi ni Derek na hindi pwede. Nahiya si Reg at sinabing naisip na niya, napakapangit na ideya. Dahil nandyan si Derek, sinabi ni Reg na pupunta na siyang mag-ensayo. Pero nauwi silang naglalakad ng magkasama, at biglang sinabi ni Reg na gusto niyang magpasalamat. Sobrang gumanda ang atmosfera sa loob ng bahay. Kahit si Valerius ay mukhang mas nakatutok na sa pag-aasikaso ng teritoryo, kaya ang ama nila ay napaka-proud at nasasabi. Sinabi ni Derek na mahirap intindihin kung ano ang iniisip ni Raymond. Sabi ni Greg na, sumasang-ayon siya. At na-realize din niya na kailangan niyang tanggapin na nagbabago ang tao, lalo na kapag bata pa sila. Dapat napansin na niya yon noon pa, pero binaliwala niya. Nagpasalamat siya ulit kay Derek, at si Derek ay gaya ng dati na parang, sige. Salamat. Sobrang walang pakialam. Pinupuri ni Reg ang paraan ni Diela sa paggamit ng mahika, sinasabing parang paintbrush ito, at napansin ng bida na ang galing pumansin ng detalye ng lalaking ito. Talagang iba ang mga dugong bughaw. Kinabukasan, inaayos natin ang buhok ng nakakainis na maliit na blonde. Ang saya-saya niya habang iniisip si Derek, at pagkatapos ay nahulog ang bulaklak sa sahig. Nanigas siya at nagsimulang umiyak. Sinabi ng bida na yon nga mismo ang narinig niya. Sa kasamaang palad, wala na siyang ibang maituturo pa sa kanya. Ang lungkot naman namin na iiwan mo na ang matamis na blonde na to. Sige lang. Sa susunod na kabanata, kinakausap niya ang tatay nito, at sabi ng lalaki, napansin mo ba na ang anak mo ay nagmula sa ugat ng kalupitan? Kahit sa mga may talento, malakas talaga siya. At yan ang dahilan kung bakit kapag patuloy ko siyang inimpluwensyahan, malilimitahan ko lang siya. Kumbaga, dahil kailangan niyang matuto ng natural, hindi na niya pwedeng patuloy na hulmahin ng sobra. Sumagot si Raymond ng parang, sige. Kaya sinasabi ng bata na wala ng rason para manatili pa rito. Sumagot ng ang bida. Isang segundong katahimikan. Pagkatapos ay tumayo si Raymond, naglakad papunta sa bintana, at sinabing, ayos lang. Salamat sa kanya, maraming nagbago. Sa wakas ay nagawang lumago ng kanyang anak. Siya, na palaging nilalamon ng lahat ng bagay sa teritoryong ito, ay nabigo sa pagiging isang maayos na ama. Pero ngayon ay nakaramdam na siya ng ginhawa. Nagtanong siya kung kailan aalis si Derek, at sinabi ni Derek na kapag bumisita si Eselyn sa susunod, sasabay na siya rito. Hindi nag-atubili si Raymond kahit isang segundo. Ibalik mo na sa akin ang susi ng silid aklatan ngayon. Sabi ng bida, sige po. Ibabalik ko ito, pati na rin ang mga grimoire. Pero nakakapagtaka, sinabi ni Raymond na hindi niya kailangan yon. Gusto lang niya yung susi. Naisip ng bida na nakapagtataka na pinapayagan siya ni Raymond na itago ang grimoire, at sa totoo lang, ako rin. Tapos sinabi ni Raymond na malaya na siyang umalis. Walang masyadong sinabi ang bida, nagpasalamat, at iyon na yon, naglakad na siya sa mga pasilyo. Doon niya muling nasalubong si Diela. Sabi niya, bigla-bigla ka na lang sumulpot, tapos ngayon bigla-bigla ka ring aalis. Sinabi niya na wala na silang magagawa. Nalungkot siya ng sobra at nakiusap na, parang awa mo na, huwag kang umalis. May iwan ka pa muna kahit sandali. Pero lumapit ang bida, yumuko na parang 6 na metro ang tangkad, halos kapantay na ang mata sa bintana. At sinabing kailangan na niyang bumalik sa buhay mersenaryo na palagi niyang ginagalawan. Patuloy siyang mag-aaral ng mahika, at kailangan din nitong ipagpatuloy ang pag-aaral ng mahika nito, at patunayan ang sarili sa lipunan ng mga dugong bughaw. Baka balang araw, magkita silang muli. At kung mas malakas na siya sa panahong iyon, baka may maituro pa siyang bago sa kanya. Malungkot siya, pero inamin na gaya ng dati, tama siya. Pero sa gabi, ang aksaya sa hangin na yon ay nasa kama, miserable, naaalala ang kahihiyang natatanggap niya mula sa mga dugong bughaw ng narrator. Lahat sila ay parang, ikaw ang kahihiyan ng Duplain parang awa ng Diyos. Nagising siyang nagugulat, nanginginig at patakbong pumasok ang katulong para tanungin kung anong nangyari.
Naisip ni Diela na sigawan ang katulong para lang maging masama ang ugali at baka sakaling mapigilan si Derek na umalis. Patuloy sa pagtatanong ang katulong kung ayos lang siya, at sumagot si Diela ng hindi, ibig sabihin, hindi na siya mang-aabuso ng kahit na sino. Aba, grabe. Pag-unlad ng karakter. Patuloy tayo. Susunod na eksena, nakarating sila sa karwahe ni Ate Eselyn. Inalok niya itong sumabay at sinabing aalis na sila. Lumingon ang bida at nakita kung ano ang ibig sabihin ng pinanganak na may pribilehyo. 5 payaso ang nakatitig sa kanya. Nagtanong si Valerius kung aalis na ba talaga siya. Sabi ni Reg na hindi naging madali ang trabahong ginawa niya rito. Pinalitan niya ang napakaraming bagay. Nagpasalamat ang bida natin sa kanila, at pagkatapos ay nakita niya ang isa pang payaso na nakatayo doon habang nakahalukip-kip at nakasimangot. Hindi siya nag-react at na-realize ng babae na hinihintay siya nitong umiyak at magmakaawa na huwag siyang umalis. Hinding-hindi yon mangyayari. Umaarte ang bida na parang 70 taong gulang na siya. May magsabi sana sa author na hindi isang reincarnated na lolo ang sinulat niya. Gustong-gusto ng lalaki ang maging mature, sinasabing, isang karangalan na turuan ka, binibining Diela. Hindi ko man matatawag ang sarili ko na yung master, pero sanay naging maayos akong guro. Manahimik ka. Sabi niya, umalis ka na nga lang, ang bantot mong weirdo. Nanatili siyang tahimik. Tumitig siya bago alanganing umiwas ng tingin at sinabing, mas mabuti pang hindi siya masaktan sa paggawa ng mga delikadong bagay dahil yon lang ang inaasahan niya. Derek, gumawa ka ng delikado. Manghuli ka ng dragon. Sige magpasugat ka. Sinabihan din niya itong mag-ingat, pero sagot nito na malaki na siya at kaya na ang sarili niya. Naalala niyang sinabi rin niya ang parehong bagay noon. Tapos naalala niya ang matangkad at maliit niyang mentor, si Katya, nang yakapin siya nito at sinabihang pag-isipan ang sasabihin niya dahil malamang ulitin na naman niya yon ngayon. Gaya ng walang rason para magmadaling tumanda. Naging emosyonal at malambot si Diela, tinawag siya, at kumaway habang nagpapaalam, punong-puno ng emosyon. Kahit paano, nilalait ko siya sa pagiging daga sa imburnal, pero tingnan mo nga naman. Nakabalik na tayo. Ratatouille sa lupa. Nasa commercial district tayo ng Evelstein. Boom! May nasuntok sa mukha. Naglakad ang bida papasok sa bar. Nagtatawanan ang mga lalaki, pinag-uusapan ang pagpatay sa isang tao. Sino yan? Si Pauline iyon na nakangiti sa kanya, at mumiti rin siya pabalik. Susunod na eksena, may tinitingnan sila. 12 star book ba to? At sinabi ng bida, matuto kayong rumespeto. 3 bituin ang isang to. Okay. Sabi nila, seryoso ka ba? Na parang, nagsisinungaling siya. Kaya ninakaw niya yan sa Grand Duke. Sabi ng bida, hindi ah. Regalo to sa akin. Sabi ni Pauline, imposibleng mangyari yan. Ngayon, nagsisinungaling na ang gagong to. Na parang, ibibigay lang nila ang 3 star book dahil lang sa isa siyang guro. Mukhang kinuwento niya ang lahat, sa palagay ko, kasi gabi na. Nagtanong ang bida kung may mga request ba, o kahit anong komisyon. Sumagot si Jaden, nasisiraan ka na ba ng bait? Kakarating mo lang, naghahanap ka na agad ng trabaho. Sabi niya gusto niya ng madaling subjugation na trabaho. Kinakalawang na ang mga instinct niya. Kinailangan niyang magpakadesente ng ilang araw kakabasa ng maliliit na libro. Sabi ni Jaden, kung ganon, dapat tandaan niya na lagi silang kulang sa medyas dito. Siyempre, may trabaho. Sabi ni Derek, perpekto. Babalik siya bukas. Susunod na eksena, si Pauline sa karwahe, may orsi sa likod niya, pero patay na ito sa lupa. Pagkatapos pumunta sila para pumatay ng mga gagamba. Kuha ko. Kapag ang noble na babae ang umiiyak, naglalakad ng nakadress, at nagtitsa, binibigyan tayo ng 35 na panel. Ngayong nandito ang bida sa labas para manghuli at pumatay ng gagamba, binuod lang ito sa 2 frame. CJ, natanggap ang mensahe ng artist. Natulog na si Pauline, at nagising naman sa madaling araw ang tanga para mag-ensayo ng mahika. Sinusubukan niyang gumawa ng maliit na ice popsicle, pero sumabog ito. Walang ideya kung anong nangyayari. Pagod na pagod siya. Dumudugo ang mga kamay niya. Sabi niya, naiintindihan na niya ang karamihan sa mga 2 star spell, pero ang hadlang papuntang 3 star ay mas malaki kaysa sa inasahan niya. Umaga, hapon, umuulan ng nyebe, gabi. Pagkatapos bumalik ang bida kasama si Pauline na mukhang wasak na wasak. Seryoso ba, hinayaan mong ganyan siya kadumi? Protektahan mo siya. Sabi ni Jaden, kabaliwan ang umakyat ng matataas na bundok sa ganitong panahon, pero sinabihan niya lang silang magmadali at magpainit dahil sobrang lamig. Samantala, may isang lalaking tumatawa, sinasabing mga tanga sila sa pagtatrabaho sa ganitong panahon. Tapos sabi ni Jaden, sige, tama na ang paghihirap. Pahinga na kayo bukas. At saka, may dumating na request na perpekto para kay Derek ngayon. Dahil pinapahirap ng niebe ang pangangaso, may dumating na maganda ang bayad at madali, kahit nakakainis. Mukhang galing ito sa ibang grupo ng mga mersenaryo sa East Street. Malamang narinig na niya ang tungkol sa pamilya Belmerdy. Naghahanap sila ng isang karaniwang tao para sa magic combat training. Ang gusto lang nila, isang taong pwedeng bugbugin. Pupunta lang siya doon, magpapabugbog, babalik, at babayaran na. Ganun lang kadali. Narating na natin ang Noble District sa training arena,
at nandoon siya, si Alente, ang babaeng pulang buhok, nagtatanong kung sino ang makakalaban niya sa ensayo ngayon. Sabi ni Lamfed nagdala sila ng maliit at karaniwang bata. Naguluhan siya. Teka, gusto mong bubugin ko ang pulubing kumakain ng daga? Sabi ng matanda, bahagi ito ng pagsasanay niya. Saka, binabayaran naman nila ng maayos ang bata, kaya pwede siyang mag-ensayo sa paraang gusto niya. Hindi na kailangang magpigil. Tinanong ni Alente kung ang pagsasanay ba niya ay nambubugbog lang ng mga mahihirap dahil isa siyang maharlika. Sinabihan siya ng matanda na tigilan ang pag-iisip ng ganyan. Kahit paano, nakakagaan ng loob na alam ng bata kung paano gumamit ng isa star magic. Sabi ni Alente wala siyang pakialam. Gumagamit siya ng 2 star, kaya magiging katawa-tawa ito. Langit at lupa ang pagitan nito. Habang isinusuot ng matipunong lalaki ang bota niya, may lumapit. Lumapit ka rito ng may mayabang na mukha para makatikim ka ng fireball. Sandali. Tinanong niya kung siya ba ang karaniwang tao na mabubugbog ngayong araw. Magalang siyang tumayo. Ang pangalan ko ay Derek. Sabi niya siya si Alente. Habang iniisip niyang narinig na niya ang pangalang iyon dati, sinabihan sila ni Lamfed na pumasok sa arena, at naisip niyang kakaiba ito. Mukha itong mas bata sa kanya. Naghinarap silang dalawa. Nagunat siya habang nanatiling kalmado ang bida. Tinanong niya kung alam man lang ba nito ang pangunahing etiketa sa Magic Duel. Sabi niya sanay na siya sa mga pangunahing kaalaman. Sabi niya sige. Kaya dapat siyang lumaban hanggat kaya niya, at susubukan nitong tapusin ito ng mabilis. Sa tingin niya ay magiging madali lang ito. Shockwave. Itulak siya palabas. Tapos. Ngunit pagkatapos ay dahan-dahang nag-ipon ng aura ang bida. Sabihin mo sa akin kung gaano katindi ang gusto mong laban, at tatapatan ko yon. Napaisip siya, ano bang pinagsasasabi mo? Sabi niya, gusto kong malaman kung gaano katinding laban ang gusto mo. Mag-adjust ako para maging kapaki-pakinabang sayo. Umiling si Ginoong Lamfed na parang katapusan na ng bata. Tumawa si Alente at sinabing nakakatawa siyang magsalita. Paano kung subukan niyang lumaban nang ibigay ang lahat ng makakaya niya? Naging seryoso ang bida at sinabing, sige, gagawin niya yon. Nagsimulang lumiwanag ang pareho nilang kamay. Nagsimula siyang bumigkas ng mahika sa hindi kilalang wika, bilib sa sarili, iniisip na nakakabaliw para sa isang karaniwang tao na maging ganito kayabang, pero naiintindihan niya. Kung matutunan ng isang karaniwang tao ang isa star magic, iisipin niya talagang sikat na siya. Ngayong araw, ipapakita niya rito ang pagkakaiba nilang mga maharlika. Bumira siya ng atake sa kanya. Tumitig lang siya, humakbang ng isa sa gilid, at tuluyang sumablay ang atake nito. Nagulat siya sa malamatrix na reflexes nito, at hiningi niya ang susunod na atake. Ngayon ay nagagalit na siya at sinabing mahinang atake lang yon, at ang lakas na agad ng loob ng hinayupak na to. Pues, ngayon ay ipapakita niya ang totoong agwat nila. Padabog niyang ibinaba ang kanyang braso, at lumitaw ang maraming palaso mula sa lupa. Kinontrol niya ang mga ito. Sa totoo lang, kung kailangan mo ng ganyang pasiklab para lang makatama, yari ka na, pero sige lang. Pinatira niya ang mga ito sa kanya. Naghagis lang ang bida ng maliit na bato, nilihis ang lahat, hiniwa-hiwa ang mga palaso, at bumagsak ang mga ito sa gilid niya. Gulat na gulat siya. Gumamit siya ng napakasimpleng mahika, pero may nakakabaliw na kontrol at asintado ito. Napaisip si Lamfed na, kaya pala, talagang magaling ang karaniwang taong ito. Kaya pala sinasabi nilang veterano siya sa mga mersenaryo. Mas nag-apoy tuloy ang determinasyon niya. Sinabi niya, sige. Minaliit niya siya, at ngayon nag-ipon din siya ng aura, bumuo ng maraming nagliliyab na palaso. Napagtanto ng bida na nag-iba siya ng estratehiya. Hindi na lang niya siya sinusubukang tamaan. Sinusubukan niyang wasakin ang buong arena para hindi siya makapanatili sa loob. Sa totoo lang, hindi masamang plano. Itinaas niya ang kamay niya at inulan siya ng bilyon-bilyong palaso. Alam niyang hindi niya maiiwasan yon, kaya nagtaas siya ng harang at sinalo ito. Pagsabog, usok, at ayon siya, walang galos. Ngunit biglang sumugod ang dalaga para saksakin siya ng isang magic lance. Sa ganitong distansya, wala ng oras para sa harang at wala ng espasyo para umiwas. Inisip niyang nakakabaliw ang talento ng babae, pero biglang may kumislap, pinatamaan niya ito ng flashbang sa mismong mukha. Pasuray-suray siya, walang makita, puro itim at puti, sobrang gulo, nasaan siya. May dumaan ng malapit sa mukha niya. Wala siyang narinig at hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Nagsimulang bumalik ang paningin niya, at nakita niya ang bidang nagpipitik ng maliliit na kristal. Muntik na naman siyang matamaan. Pagkatapos ay napagtanto niyang noong gumamit siya ng flashbang, biningi din ito ang pandinig niya ng panandalian. Ang tanging dahilan kaya hindi tumama iyon ng diretsyo sa ulo niya ay dahil nagpigil siya. Patuloy siyang gumagawa ng mga kristal at binato ang dalawa sa kanya. Sinalag niya ito na parang hindi makapaniwala, pero ginamit ng bida ang parehong taktika. Pagdilat ng mga mata niya, papasugod na ito mula sa ibaba. Ngumiti siya. Mabilis ang pag-atake ang espesyalidad niya, kaya nahuhulog ito sa isang patibong. Nakatingin siya sa kamay nito, naghihintay na may mabuo para makakilos siya. Pero pag-apak ng lalaking ito, umatras siya, at ang paa nito ang umaktibo, sumabog ang kidlat sa ilalim ng kanyang bota. Masyado niyang binantayan ang kamay nito, at nakalimutang bantayan ang mga paa.
Muntik na siyang makasalo ng tama ng kidlat, napilitang dumepensa, at tumalsik pabalik. Natulala si Lamfed. May kakaiba sa batang ito. Nakikipaglaban siya sa napakabangis na paraan. Ang mga taong sumusunod sa normal na panuntunan ay hindi makakasabay dito. Kakalaban pa lang ng bida sa pulang buhok na dalaga, pero napabagsak na niya ito sa lupa at humihingal. Sinabi nitong nakakaintriga naman pala ang lalaking ito. Gaya ng dati, wala siyang naging reaksyon. Ngayon ay lumapit siya at sinabing magpapakatotoo na siya. Inakala niyang mahina lang siya, isang taong malakas lang ang loob pero wala namang ibubuga, ngunit nakita niya ang totoo. Yumukod siya at sinabing may ipinakita itong mga nakakaintrigang bagay at gusto niya itong pasalamatan. At grabe ang tuso niya. Sinabi niya yon at pumadyak, nagpakawala ng kidlat. Pero wag mong subukang kumuha ng aura mula sa nagpapasiklab kong bata, dahil inunat lang niya ang braso niya at ibinalik ng diretsyo sa kanya ang sarili nitong kidlat. Kapag na-distract ka, nakatagilid sa isang tabi, lalapit ulit siya, titingnan ka ng masama.